Pagpupulong ng kumpanya. Ang bagong intern biglang inilip ang projector sa attendance record ko. Boss, kailangan kong mag-report. Director Vance ay ginagamit ang sasakyan ng kumpanya araw-araw para sunduin ang anak niya. Paggamit ng sasakyan ng kumpanya para sa personal na gamit, iminumungkahi ko ang agarang pagtanggal. Hindi niya alam na ang tinatawag niyang sasakyan ng kumpanya ay talagang akin, $600,000 na personal na sasakyan. Para tumulong sa negosasyon, pinaluan ko ito ng libre sa kumpanya para sa itsura sa loob ng 2 taon. Lahat, ayon sa patakaran ng pamamahala ng sasakyan, ang sasakyan ng kumpanya ay para lamang sa negosyo. Director Vance, bilang isang senior executive, hindi nagbibigay ng magandang halimbawa, kundi ginagawa niyang pinakamahal na sasakyan para sa pagtanggap na personal na nanny van. Sinusundo ang anak, namimili araw-araw, pati na ring mga weekend outing. Nagkalkula ako. Ang araw-araw na biyahe ni Director Vance plus sundo sa eskwela ay umaabot ng mga 40 kilometro balikan, ang gas at pagkasira ng kulinan. Sa loob ng isang buwan, ilang libo iyon sa nakatagong gastos, at hindi pa kasama ang oras ng driver na ginamit niya ng walang pahintulot. Ginoong Foster, sa ngayon, ang kumpanya ay nagtutulak ng pagbawas ng gastos at pagtaas ng kahusayan. Sa tingin ko, dapat magsimula tayo sa taas. Ang pagtrato sa mga ari-arian ng kumpanya bilang personal na pag-aari. Kung hindi ito pinarusahan ng mahigpit, paano natin aasahan na susunod ang iba sa patakaran? Si Liam ay kaklase ko noong kolehiyo. Isa rin siyang tagapagtatag ng kumpanyang ito. Noong mga unang araw ng startup, hindi siya makapagsahod. Inilabas ko ang sarili kong ipon para takpan ito para sa kanya. Stella, ngayong buwan, medyo masikip ang sahod. Napaisip lang ako. Huwag mag-alala. Sasagutin ko muna ito para sa iyo. Salamat. Mamaya, kailangan ng kumpanya na humanga sa isang malaking kliyente. Walang pag-aatubili, kinuha ko ang bago na kulinan ng pamilya, wala pang 1 buwan na naihatid. Dinala ko ito agad. Liam, ito ang bagong sasakyan ng pamilya. Kunin mo na. Mahalaga ang deal. Pinaluan ko ang sasakyang ito sa kumpanya ng 2 taon. Sa panahong iyon, ako ang nagbabayad ng gas mula sa sarili kong bulsa. Binayaran ko ang insurance. Ako ang nag-asikaso ng maintenance. Alam ng lahat sa kumpanya na ang sasakyang ito ay akin. Ginoong Foster, ang sasakyang ito. Stella, totoo ba ang sinasabi ni Chloe? Naniniwala ka ba, Ginoong Foster? Na totoo ang sinabi ni Chloe? Ginoong Foster, naniniwala ka ba talaga sa sinabi ni Chloe ay totoo? Narito ang ebidensya. Stella, ikaw ay isang veteranong empleyado at isa kang matandang kaibigan ko. Ngunit ang mga patakaran ay patakaran at kailangan mong paghiwalayin ang pampubliko at pribado. 2 taon na ang nakalipas, noong nakiusap kang hiramin ang kotse ko, sinabi mo sa akin. Stella, ito ay talagang mahirap para sa iyo. Huwag mag-alala. Kapag kumita na ang kumpanya, bibilhan kita ng bago. 1 taon na ang nakalipas, noong naghihikahos ang kumpanya sa pera, isinangla ko ang kotse na ito para makakuha ng utang na pambayad sa sweldo ng lahat. At ano ang sinabi niya noon? Stella, ang kotse na ito ay ang tagapagligtas ng kumpanya. Ito ay patunay ng iyong kontribusyon. Ginoong Foster, nakalimutan mo na ba lahat iyon? Kaya alam niyong lahat ang totoong nangyayari sa kotse na ito, tama ba? Ginoong Reyes, noong nakaraang linggo, ginamit mo ito para sunduin ang biyenan mo sa ospital. Nag-post ka pa online tungkol sa magagandang benepisyo ng kumpanya. Hindi mo rin alam kung kaninong kotse iyon. At Leo, pinapahiram ko sa iyo ang kotse na ito, bawat linggo para isama ang nobyo mo sa pagmamaneho. Hindi mo rin alam kung kaninong kotse iyon. Hindi ko kailanman hiniram ang kotse na iyan. Huwag mo akong basta-basta sisihin. Ganyan pala ang sitwasyon. Sa harap ng pansariling interes, ang kabaitan ay wala talagang halaga. Tama na. Stella, ibigay mo na ang mga susi. Simula ngayon, ang kotse na ito ay nasa ilalim ng kagawaran ng admin. Chloe, ang mga gastos na kinakalkula mo, ang gasolina, ang pagkasira, ipatali mo sa kagawaran ng pananalapi. Ibawas ito sa sweldo niya sa susunod na buwan. Isang matalinong desisyon, Ginoong Foster. Gayunpaman, sa tingin ko, si Director Vance ay dapat gumawa ng pagpuna sa sarili sa pulong ng kumpanya. Ang epekto ay masyadong negatibo. Hindi na kailangan ng pagpuna sa sarili. Maglabas na lang ng pampublikong pagpuna sa buong kumpanya. Ang dalawang ito, ang isa ay gustong apakan ako para umangat. Ang isa naman ay gustong sumabay sa agos at sa pilitang kunin ang karapatang gamitin ang luxury car na ito
ginagawa itong permanenteng asset ng kumpanya. Nitong nakaraang 2 taon ay talagang nagpaisip sa kanila na ang kotse ko ay dapat sa kanila. Anong ilusyon? Narito ang susi ng kotse. Tatanggapin ko rin ang pampublikong puna. Ginoong Foster. Sana ang kotse na ito ay magdadala ng higit pang swerte sa kumpanya. Stella, natutuwa akong naiintindihan mo. Ginagawa ko lang ang pinakamabuti para sa kumpanya. Director Vance, hindi ba mas mabuti kung ginawa mo ito ng mas maaga? Kailangan mo pang maghintay hanggang may nag-report sa iyo bago mo ito ibinigay. Sisiguraduhin kong pareho ninyong mapagtanto na ang inyong inagaw ay hindi ang premyong inaasam ninyo, kundi isang bomba na sasabog, isang bomba na sapat ang lakas para pasabugin ang kumpanyang ito ng pira-piraso. Mabilis silang kumilos. Hindi ko inakala. Si Director Vance ay tila laging malayo, pero sa likod ng mga eksena, siya ay sakim sa maliliit na pakinabang. Iyan ay isang Cullinan. Isang kotse na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Araw-araw itong ginagamit para sunduin ang kanyang anak. Hindi ba siya natatakot na paikliin nito ang kanyang buhay? Nakita mo ba ang tingin ni Ginang Vance sa atin? Nakakatakot. Ano naman ang magaling doon? Talagang itinuturing niya ang kumpanyang ito na parang kanyang bahay. Kahit si Ginoong Foster ay hindi maglalakas loob na gamitin ang kotse na iyon tulad ng ginagawa niya. Eksakto. Nararapat siyang maparusahan. Talagang maganda ang ginawa ni Chloe sa pagkakataong ito. Director Vance, ang kagawaran ng pananalapi ay ginawa na ang mga kalkulasyon. Sa nakaraang 2 taon, batay sa tantiya ng mileage, kailangan mong ibalik sa kumpanya ang gasolina, depreciation, at mga bayad sa toll. Ang kabuuan ay 25,000 piso. May utang ka sa amin para sa gasolina, dagdag pa ang depreciation at tolls. Kabuuang 25,000 piso. Pinirmahan na ni Ginoong Foster iyan. May 3 araw ka para magbayad. Kung hindi, kukunin iyan sa year-end bonus mo at stock dividends. Ha? 25? Ang sipag mo namang mag-research. Magaling sa math, ha? Oo naman. Director Vance, alam kong hindi ka masaya dito. Pero patakaran ito ng kumpanya. Nakatanggap ka ng mga benepisyong hindi mo dapat. Ngayon kailangan mong harapin ang konsekwensya. Tinatawag mo iyong nag-enjoy. Alam mo ba kung sino ang nagbabayad ng insurance ng kotse na ito taon-taon o magkano ang halaga? Ang kumpanya, syempre. Mali. Ako ang nagbabayad. 10,000 piso iyan kada taon. Ang isang maintenance lang ay mahigit 2,000. Gasolina, tolls, at parking. Sa loob ng 2 taon, sarili kong pera ang ginamit ko. Ikaw naman ang nagmamaneho nito sa lahat ng oras na iyon. Dapat, ikaw ang magbayad. Alam mo ba kung sino ang nagmaneho ng kotse na ito? Papunta rito 2 taon na ang nakaraan. Paano ko malalaman? Ang alam ko lang, pag-aari na ng kumpanya ang kotse ngayon. Tigilan mo na ang kalokohan. Magbayad ka na lang. Nasakin na ang mga susi ngayon. Simula ngayon, kung kailangan mo ang kotse, kailangan mong mag-fill out ng request form na kailangan kong aprubahan. Iyong aprubahan. Ikaw, isang intern na nandito wala pang 3 buwan, kailangang aprubahan ang request ng kotse para sa direktor ng operasyon. Ano? May problema ka ba doon? Wala. Babayaran ko. Director Vance, ang matalinong tao ay marunong umatras kung kailangan. Isa pa. Si Ginoong Foster nagpabili sa akin na sabihin sa iyo. May mahalagang kliyente darating sa Lunes. Sila mismo ang humiling na gamitin ang kotse na ito para sa transportasyon. Umalis ka na lahat ng personal mong gamit mula sa kotse. Gawin mo na. Siguraduhin hindi makita ng kliyente ang anumang child seats o mga laruan. Iyon ay magiging kahihiyan sa kumpanya. Kumusta, Ginoong De La Cruz? Kailangan ko kayong makonsulta tungkol sa aking personal na ari-arian na ilegal na sinasakop. At tungkol sa pag-reimburse sa mga gastos na aking inilabas. Ginang Vance, ang iyong personal na ari-arian na ilegal na inookupahan ng kumpanya ay isang seryosong pagkakasala. Ang ganitong uri ng kaso ay nangangailangan ng matibay na ebidensya. Huwag kang mag-alala, Ginoong De La Cruz. Mayroon akong ebidensiya. Bawat tala ng paglipat, bawat resibo, itinago ko lahat.
Ang kulinan na ito ay sa iyo personal. Ito ay naka-loan lang sa kumpanya. Paano kung ganito? Pipirma ako ng kasunduan sa pag-upa sa iyo. Bawat buwan, babayaran ka namin ng $20,000 na upa. Ano sa tingin mo? Kalimutan mo na. Para tayong pamilya. Ang kumpanya ay nagsisimula pa lang. Bawat sentimo ay mahalaga. Noong araw, akala ko nagbibigay ako ng pabor. Pero ngayon tila binibigay ko sa kanila, isang kutsilyo para gamitin laban sa akin. Kung mahigpit tayo sa negosyo at mag-aayos ng mga account, saka natin ito ayusin ng maayos. Kunin mo ang seat cushion na iyan at itapon mo na ngayon. Napakaklasing pangit. Ang set ng leather seat cushions na ito ay ginawa para sa akin. Ito ay nagkakahalaga ng $8,000. At iyang anting-anting o kung anuman. Anong uri ng basura iyan? Itapon mo rin iyan. Ang anting-anting na iyan ay ginawa ng aking anak na babae. Suriin mo ang trunk. Sino ang nakakaalam kung anong personal na gamit ang nakatago niya doon? Ang kahon ay naglalaman ng mga high-end souvenir na inihanda ko para sa mga kliyente. Binayaran ko sila mula sa aking sariling bulsa. Sige, maaari ka nang umalis. Bagong sasakyan. Ang mga masisipag na manggagawa laging may swerte. Ipagpatuloy mo. Director Vance, nasaan si Ginoong Foster? Hiniling niya sa akin na ipaalam sa iyo na dahil sa seryosong kalikasan ng iyong kamakailang paglabag sa disiplina, nagpasya ang kumpanya na pansamantalang suspindihin ang ilan sa iyong autoridad. Susunod, magpapatuloy kami sa ilang pagninilay at paglipat. Paglipat kanino? Sinabi ni Ginoong Foster na kahit bata pa si Chloe, siya ay may mataas na prinsipyo at hindi natatakot na ituro ang mga problema. Nagpasya ang kumpanya na bigyan siya ng pambihirang promosyon sa supervisor ng operasyon para makatulong sa iyong trabaho sa ngayon. Sabihin mo kay Ginoong Foster pumapayag ako sa paglipat. Ang isa ay ginagamit si Chloe para agawin ang aking kotse. Ang isa ay tumapak sa akin para umakyat. Ang talino naman ng munting plano. Kung gayon, nais ko sa inyong dalawa, napakagandang paglalakbay. Kung tutuusin, ang kotse na ito ay napakatapat sa may-ari nito. Stella, wala kang pakialam? Ililipat ko na agad ang workstation ko. Wala akong pakialam. Siya nga pala, nasaan si Ginoong Foster? Hayaan mong suriin natin ang mga file ng kliyente, lalo na tungkol kay Ginoong Santiago. Darating siya sa susunod na Lunes. Kailangan kong pag-aralan ito ng maaga. Si Ginoong Santiago ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya. Mahilig siya sa ingrandeng pagpapakita, pero mas mahalaga ang unang impresyon. Ginang Vance, ang kotse ay sumasalamin sa may-ari. Elegante. Ang pakikipagtulungan sa iyo ay nagpapagaan ng loob ko. Ito ang parehong kolinan na ginamit ko 2 taon na ang nakararaan upang agawin ito mismo sa mga kamay ng aking mga karibal sa mismong mga kamay nila. Hoy, kausap kita. Nasa shared drive ang lahat ng file. Maaari mong tingnan ang mga ito ng mag-isa. Tungkol sa mga detalye, wala naman sa mga file, di ba? Halimbawa, anong tsaa ang karaniwang gusto inumin ni Ginoong Santiago? Mayroon ba siyang mga bawal na pagkain? Ano ang mga hilig niya? Si Ginoong Santiago, mahilig siyang uminom ng premium black tea. Hindi siya mahilig sa seafood, mahilig siya sa golf. Ngayon, maganda yan. Talagang mahilig si Ginoong Santiago sa kanyang premium black tea at tiyak na hindi siya kumakain ng seafood. Pero ang hindi niya talaga matiis ay ang mga taong nagkukunwaring alam ang hindi nila alam. Mga bata at masugid na nagpapakitang gilas. Nakuha ko! Salamat, Stella. Siyang nga pala, nasaan ang susi ng kotse na ibigay ko na kay Draper Lim, sabi ni Ginoong Foster. Simula ngayon, ang kotseng ito ay para lamang sa mga VIP client tulad ni Ginoong Santiago, mga malalaking tao tulad niya. Sa ibang pagkakataon, dapat itong nakasara. Mabuti yan. Sige, bumalik ka na sa trabaho. May mahalaga akong gagawin. Ginang Vance, narito kayo. Maayos naman ang takbo ng kotse kamakailan. Walang problema? Wala. Pero gusto ko ng buong inspeksyon ng sasakyan. At tulungan mo akong i-upgrade ang positioning system. Sige, dinala mo ba ito ngayon? Aayusin ko ito para sa inyo agad. Hindi.
Pero sa lalong madaling panahon, may magdadala nito. Ah. Makinig. Pagpasok pa lang ng kotse sa talyer, ilok agad ang lahat ng pinto. Kung wala ang utos ko, walang sino man ang pwedeng magmaneho nito palayo. Naunawaan. Ang kotse na ito ay nakarehistro sa inyong pangalan. Gagawin namin ang eksaktong sinabi ninyo. Stella, sumakay ako ng taxi papunta rito. Stella! Naku, pasensya na talaga sa nangyari. Nasaan si Ginoong Foster? Pumunta siya sa isang pulong pang negosyo. Sasakay kami ng kotse. Ang init sa labas. Huwag kang magtrabaho ng sobra. Dapat kang umuwi ng maaga para alagaan ang anak mo. Stella, ang pamasahe sa taxi, bayaran mo na lang ito sa kagawaran ng pananalapi. Ipapaalam ko sa kagawaran ng pananalapi. Ginoong Foster, mahuhuli na tayo. Naghihintay ang kliyente. Tara na. Alis na kami, Stella. Bayaran, ha? Minamaneho ko ang sarili kong kotse, ginagamit ko ang sarili kong gasolina para pumunta sa pulong mo. At may kapal ka pang mang-asar sa akin dahil sumakay ako ng taxi. Ang sama ng loob ko at ginagawa nila ito ng buong tiwala. Magandang araw. Kailangan kong i-report ang aking gas card bilang nawawala. Oo. I freeze ito agad. Enjoyin mo habang kaya mo. Pagkatapos ng lahat, ito na ang huling pagkakataon na imamaneho mo ang kotse na ito para makipagkita sa kliyente. Ang pagkandado ng kotse ngayon ay magpapalaya sa kanila ng napakadali. Dapat kong ikandado ito. Sa isang sandali na hindi malilimutan sa buong buhay. Stella, nasaan ka? Nasa bahay ako. Anong problema sa card pambili ng gasolina? Pumunta si Lim para magpagas. At sabi nito, naka-freeze ang card. Ah, iyon. Ang card na iyon ay nasa pangalan ko. Nawala ko ito, kaya nag-report ako na nawala. Bibisita si Ginoong Santiago bukas. At kailangan namin ng kotse. Kailangan mong i-unfreeze ang card na iyan para sa akin. Ngayon. Kailangan kong pumunta sa bangko para i-unfreeze ito. At saka, kailangan ko ang ID ko. Sarado ang mga bangko tuwing weekend. At abala ako. Stella, ginagawa mo ito ng sinasadya, hindi ba? Ano naman kung pinagbayad kita ng multa? Kailangan mong maging ganito kaliit tungkol dito? Makinig ka. Kung maantala ang negosyo ng kumpanya, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Una, card ko ito. Ire-report ko itong nawala kung gusto ko. Ikalawa, para sa gamit ng kotse ng kumpanya. Para sa gamit ng kotse ng kumpanya, bakit gagamitin ang personal kong card pambili ng gasolina? Bawat buwan hindi ba binibigyan ng kagawaran ng pananalapi ang driver ng allowance pambili ng gasolina? Ikaw, At ang allowance pambili ng gasolina na iyon, sa bulsa nino na pupunta. Alam mo mismo. Pinagbigyan ko ito dati, dahil naisip ko na ang kumpanyang ito ay atin. Hindi ako nag-alala na mag-ambag pa. Pero ngayon, parang gusto kong mag-eskandalo. sige, Stella, gawin mo ang gusto mo. Sasagutin ng kumpanya ito sa pagkakataong ito. Pero mula ngayon, hindi ka na makakagamit ng lahat ng yaman ng kumpanya. Ikaw. Pagkatapos ng lahat, nagtiwala ako sa kanya. Siya ay talagang mahirap pakisamahan. Ginoong Foster. Si Stella nakaliit. Wala siya manaw. Kapag tapos na tayo kay Ginoong Santiago, aasikasuhin natin siya. Titiyakin nating wala na siya sa kumpanya. Mahal, maglaro ka muna mag-isa sandali. Noong mga panahong iyon, nakikita si Liam na nahihirapang magsimula ng kanyang negosyo. Kinuha ko ang iniwan sa akin ng aking ama, ang buong palapag ng opisina, sa kalahati ng presyo ng merkado, at pinaupahan ito sa kanya. Sa lumalabas, katatapos lang ng kontrata noong nakaraang ilang araw. Kukunin ko na ang kotse. At kukunin ko rin ang gusali ng opisina. Hello, kumusta? Tower A, Apex Building, Bay City, Suite 1104. Gusto ko itong paupahan. Maaari ba kayong tulungan akong maghanap ng tenant sa madaling panahon? Dahil napakawalang utang na loob mo at kinakagat mo pa ang kamay na nagpapakain sa iyo, kaya huwag mo akong sisihin sa maruming paglalaban. Maging alerto? Kaya, kailan darating si Ginoong Santiago?
May update lang. Bumaba na ang eroplano ni Ginoong Santiago. Darating siya dito sa loob ng 40 minuto sa ating pangunahing gate. Handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, Ginoong Foster. Nakaset na ang lahat. Mahilig si Ginoong Santiago sa magarang pagpasok. Gaya ng dati, ang kanyang motorcade ay hihinto mismo sa ating pangunahing gate. At pagkatapos, ang kulinan ay sasamahan siya patungo sa opisina sa isang magarang prosesyon. Mabuti? Magaling. Ginoong Foster, si Chloe ay maaaring bata pa, ngunit napakakayang-kaya niya. Higit pa siyang handa sa gawain na palitan si Stella bilang direktor ng operasyon. Mukhang tatawagin na nating lahat siyang Ginang Davis simula ngayon. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kumpanya. At para sa iyo, Ginoong Foster. Ginang Vance, mayroon akong kliyente na sobrang interesado na umupa ng iyong gusali ng opisina. Ngunit nasa negosyo siya ng pautang. Maaaring siya ay medyo matindi. Kaya, dapat ba akong maghanap ng iba pang nangungupahan para sa iyo? Hindi na kailangan. Sabihin mo sa kanya. Mayroon pa ring mga dating nangungupahan na tumatangging umalis. Kung seryoso siya sa pag-upa, malugod siyang tinatanggap na pumunta at bawiin ito anumang oras. Ahensya na nagbabawi ng ari-arian. Inspeksyon ni Ginoong Santiago. Ang timing ay hindi maaaring maging perpekto pa. Liam, swertehin ka sana. Hello? Nandito na si Ginoong Santiago. Sige, papadalhan namin agad ang kulinan para sunduin si Ginoong Santiago. Nandito na siya. Sa wakas. Lem, bilis! Sunduin mo si Ginoong Santiago. Papunta na ako. Hindi umaandar. Lem, anong nangyayari? Naghihintay si Ginoong Santiago. Bilisan mo. Ang sasakyan hindi umaandar. Maayos pa ito kanina. Imposible yan. Personal kong sinuri ito kaninang umaga. Pinindot mo ba ang gas? Oh? Ano bang nangyayari? Sa mismong mahalagang sandali, bibiguin mo ako ngayon? Ginoong Foster, nakalock ang sasakyan. Tingnan mo mismo. Noong sinubukan kong paandarin, na-activate ang anti-theft system. Nakalock ang makina. Ano ang gagawin natin ngayon? Ayusin mo. Kailangan nating gamitin ang reserbang susi. Tama, may reserbang susi. Ang reserbang susi. Ay nasa safe ng kagawaran ng admin. Kunin mo na ngayon. Kilos, wala kayong silbi. Ang reserbang susi. Ang anti-theft system ng sasakyan na ito ay top tier. Kapag nalock ito ng remote sa pamamagitan ng back-end, maliban kung mayroon ka ng aking master password, walang makakapagpaandar nito. Darating na! Nakuha ko ang ekstrang susi. Draper Lim. Kumusta? Wala pa ring sagot. Wala pa rin? Mga tanga kayong lahat. Mga tultul. Hindi man lang mapaandar ang kotse. Bakit? Noong si Stella ang nagmaneho, perpekto ang takbo nito. Makinig kayo. Ngayon, kung hindi pa umaandar ang kotse na ito, siskante kayong lahat. Ginoong Santiago. Ginoong Foster, ano ito? Halos 10 minuto na. Wala pa rin ang kotse mo. Iiwan mo lang ako dito sa init? Ginoong Santiago, paliwanag ko po. Papunta na. Kami. Doon lang. Ano ang gagawin natin, Ginoong Foster? Ang kotse ay hindi na talaga tumutugon. Stella, ano ang ginawa mo dito? Bakit ayaw gumalaw ng kotse? Kung sira, ayusin mo. Ano ang kinalaman ko dyan? Hindi ako ang mekaniko dito. Tigilan mo na ang pag-arte. Ang kotseng ito, ikaw lang ang may karapatang kontrolin. I-unlock mo na ngayon. Naghihintay si Ginoong Santiago sa pasukan ng kumpanya. I-unlock? Bilisan mo. Si Ginoong Santiago ay ating pinakamalaking kliyente. Kung mawala natin siya, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Ginoong Foster, nakalimutan mo na ba? Noong nakaraang Biyernes, ang kotseng ito ay kinumpis ka bilang pag-aari ng kumpanya ni Supervisor Davis. Ang susi ng kotse ay nasa kanya. Ang mga karapatan sa pamamahala ay nasa kanya rin. Kaya kung sira, dahil sa mahinang pamamahala, wala akong kinalaman. Stella, tigilan mo ang walang dahasang pang-aasar. Sinabi lang ni Draper Lim na mayroon kang pinakamataas na pahintulot na pamahalaan nito. Sa tingin ko, sinasadya mo ito. Eksakto. Sinadya ko. Ano ngayon? Sinisira mo ang kumpanya.
Alam mo ba kung gaano kahalaga ang deal ni Ginoong Santiago para sa kumpanyang ito? Ano ang kinalaman ko riyan? Sa ngayon, empleyado lang ako na pinupuna ng publiko at sinuspinde para mag-isip. Ang malaking trabaho tulad ng pag-host ng kliyente ay dapat gawin ni Supervisor Davis. Teka lang. Ibig sabihin, Ginang Davis. Isang taong may mataas na prinsipyo. Ikaw, Stella, inuutusan kita na buksan mo yan ngayon. Inuutusan ako. Liam, ano bang akala mo makapag-uutos ka sa akin? Ano ang nagbibigay sa akin ng karapatan? Dahil ako ang boss ng kumpanyang ito. tama iyan. Stella, mas mabuting buksan mo na ang kotse ngayon. Kung hindi, maraming paraan ang boss para pagsunurin ka. Oo, kung hindi mo bubuksan, sisibakin ka ng boss. Stella, empleyado ka lang. Kung hindi mo susundin ang boss, gusto mo pa bang mapanatili ang trabaho mo? Boss. So ang boss ay may karapating gawing pag-aari ng kumpanya ang personal na sasakyan ng isang tao? Tingnan ninyo. Ang sasakyang ito ay personal kong pag-aari. Ako ang magpapasya kung gagalaw ito o mananatili rito. Ngayon, masama ang mood ko. Kaya mananatili ito rito. Stella, anong sinasabi mo? Maliwanag na pag-aari ito ng kumpanya. Paano mo masasabing sa'yo iyan? Itanong mo iyan sa dakila mong boss. Mangahas ba siyang sabihin sa kanya iyan? Stella, alam mo ba, sinisibak kita ngayon din. Liam, talagang napaangat ka ng pagiging boss ng 2 taon, kaya nakalimutan mo na kung sino ka. Stella. Ikaw. Pinaantay mo ako sa labas ng mahigit 10 minuto, Ginoong Foster. Ganito mo ba tratuhin ang isang panauhin? Ginoong Santiago, pasensya na. Ang kotse namin ay may maliit na problema. Aayusin namin agad. So sinasabi mo na bumalik ako sa gate at maghintay sa iyo? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Hindi talaga. Ginang Vance, matagal tayong hindi nagkita. Ginoong Santiago. Hindi tayo aalis ngayon hanggat hindi tayo lasing. Pasensya, pero hindi ako makakasama sa inuman ngayon. Ginang Vance, ikaw ba ay? Aalis ka ba sa kumpanya? Hindi kita masasamahan ngayon. Ginang Vance, ikaw ba ay nagbibitiw? Ang lawa na ito ay masyadong maliit para sa isang malaking isda tulad ko. Nakita mo ba? Nasamsam ang sasakyan ko at ako ay pinalalayas. Stella, ikaw. Mali ba ako? Liam, naalala ko, 2 taon na ang nakalipas. Ang tanging dahilan kung bakit pumayag akong makipagtulungan sa iyo ay dahil sa paggalang kay Ginang Vance. Oo, hayaan mo akong magpaliwanag. Ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan? Sinamsam mo ang sasakyan ni Ginang Vance at ngayon pinalalayas mo siya. Iyan ba ay isang hindi pagkakaunawaan din? Ako. Ginoong Santiago, ito ay malinaw na si Stella ang gumagamit ng sasakyan ng kumpanya para sa personal na gamit. Si Ginoong Foster ay nagpapatupad lamang ng patakaran ng kumpanya sa pamamagitan ng pagbawi nito. Sumakay na ako sa sasakyang iyon. Sinabi sa akin ni Ginang Vance noong panahong iyon ibinigay niya ito bilang tanda ng mabuting loob, partikular na para aliwin ang mga kliyente. Kaya paano kapag sinabi mo ito? Ito ay paggamit ng sasakyan ng kumpanya para sa personal na gamit? Hindi, Ginoong Santiago. Huwag mong hayaang lokohin ka ni Stella, Ginoong Santiago. Ang sasakyan na iyon ay malinaw na aking. Manahimik ka. Posible bang ang sasakyan talaga ay kay Stella personal na pag-aari? Stella, pakiusap, ipaliwanag mo ito kay Ginoong Santiago. Ito ay isang maliit na panloob na alitan lamang. Kaya nating hawakan ito mismo. Hindi na kailangang hayaang pagtawanan tayo ng mga tagalabas. Tama ba? Hey! Ginoong Foster, ngayon nahihiya ka? Noong naglabas ka ng pampublikong pintas, hindi ka ba nahihiya noon? Noong pinahayaan mong itapon ni Chloe ang aking mga bagay sa lupa at yurakan, hindi ka ba nahihiya noon? Stella, Tara, matatandang magkaibigan tayo. Walang paraan. Hindi ako magpapakababa para makipagkaibigan sa'yo. Simula ngayon, tapos na ako sa kumpanya mo magpakailanman. At tungkol sa kotsyeng ito, kukunin ko ito pabalik. Ginoong Santiago, pasensya na. Pasensya na at nakita mo iyon. Kung hindi mo iniisip, hayaan mo akong ihatid ka sa susunod mong destinasyon ngayon. Sige, gusto ko ang iyong determinasyon, Ginang Vance. Ngayon, ako, Roberto Santiago, ay nasa iyong pagtatapon. Hayaan mo ako. Ginoong Santiago, tingnan mo, hindi pa tayo nag-uusap ng maayos.
ang kumpanya natin ay magiging maayos kahit wala si Stella. Talagang maayos. Sa negosyo, Ginong Foster, unahin ang pagkatao. Ang may depektong pagkatao ay naglilimita sa iyong pag-unlad. Ginang Vance, Ginang Vance. Lumabas. Ginoong Santiago, pakiusap. Sa katunayan, may bago akong proyekto at kailangan ko ng isang may kaalamang kasosyo. Maaari tayong mag-usap habang naglalakbay. Ako'y pararangalan. Ginoong Santiago, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ng isa pang pagkakataon ang kumpanya namin. Maaari tayong bumili ng kulinan ngayon na. Akala mo ba ang tanging inaalala ko ay ang itsura? Liam, wala kang kwenta at ang iyong paghuhusga ay mas malala pa. Ginoong Foster! Ginoong Foster! May problema tayo. Nandito ang ahente kasama ang mga tao para bawiin ang opisina. Ano ang sinabi mo? Puntahan mo at tingnan. Ngayon na. Sila ay malapit ng sirain ang lugar. Imposible. Nandito tayo sa buong panahon. Wala kaming nakitang umakyat. Diretso silang pumunta mula sa ilalim na garahe. Ang galing ng memorya ko. Halos makalimutan ko iyon. Ginang Vance. Ginoong Santiago, may magandang palabas na nagaganap sa itaas. Kung interesado ka, bakit hindi tayo umakyat at manood ng palabas? Ako'y matutuwa. Sino kayo? Anong karapatan ninyong pumasok dito? Ako si Ahente Garcia, isang ahente ng real estate. Ang may-ari ng opisina na ito ay nagtalaga sa akin na mamahala sa lease ng sahig na ito at ang ginoong ito ang sasalo sa inyong lease. Ginoong Tyler. Hindi kami pumayag na lumipat. Kayong lahat lumayas kayo. Ngayon na! Ginoong Foster, ang lease ay nag-expire noong nakaraang Miyerkules. Kailangan ninyong umalis. Ngayon, kung hindi, may karapatan kami na paalisin kayo sa pamamagitan ng dahas. Kasinungalingan iyan. Sa isang kumpanyang ganito kalaki, paano namin makakaligtaan ng bayad sa renta? Nasaan ang tagapamahala ng admin? Ang renta ay laging pinangangasiwaan mismo ni Ginoong Foster. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Ginoong Foster, bilisan ninyo at tawagan ang may-ari upang malaman kung ano ang nangyayari. Ang may-ari. Liam, bakit ka nagmamadali para hanapin ako? Stella. Naalala ko na iniwan sa'yo ng tatay mo ang isang palapag ng opisina sa downtown sa CBD, tama ba? Tama ba? Alam mo, kasi simula ko lang ng negosyo at limitado ang pondo. Iniisip ko kung maaari mo iparenta ito sa akin ng mura. Walang problema. Pagkatapos ay ipaparenta ko ito sa iyo sa kalahating presyo. Ituring mo itong pabor mula sa isang lumang kaibigan. Oh Stella, maraming salamat. Ikaw ang aking tagapagligtas. Stella, muntik ko nang makalimutan na siya ang may-ari. Mukhang hindi naman masama ang memorya ni Ginoong Foster. Sa wakas na alala. Ipakilala ko kayong lahat. Ang landlord na hinahanap ninyo ay si Ginang Vance. Paano nangyari iyon? Empleyado lang si Stella. Paano naging posible na ang pagmamay-ari ng palapag ng opisina na ito ay sa kanya? Eksakto. Ginoong Foster? Stella, binawi mo na ang kotse. Ngayon, binabawi mo na ang opisina. Huwag mo akong masyadong itulak. Itong gusali ng opisina ay akin. Maaari ko itong bawiin kahit kailan gusto ko. Ikaw? Ano? Huwag mong sabihin na gusto mong sabihin na itong gusali ng opisina ay personal na pag-aari ng inyong kumpanya. Pero nagbayad na ako ng renta. Pero expired na ang renta. Ay, hindi. Overdue na ito. Pwede kong i-renew ang lease. Ngayon din, ibigay mo ang renta sa kanya. 106,000 piso. Bawat sentimo nito, ibigay mo sa kanya. Nakakita na ako ng mga walang hiya, pero hindi kasing walang hiya mo. Ngayon, itong gusali ng opisina ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 600,000 piso kada taon. 160,000 piso at may lakas ng loob ka bang ialay iyon? Sige, itong palapag, inaarkila ko ito. 640,000 piso. Kayo, umalis kayo dito. Hindi. Kung aarkilain ninyo ang palapag na ito, saan kami magtatrabaho? Makinig ka. Talagang hindi. Ayaw lumipat? Mga kasama, palayasin ninyo sila. Hoy! Anong ginagawa mo? Ang ginagawa mo rito ay labag sa batas. Tama iyan. Kung maglalakas loob kayong galawin kami, tatawagan namin ang kagawaran ng pulisya. Tatawagan ang kagawaran ng pulisya? Paslit na bastos? Nagpapakunwari ka rito? Wala kang alam kung sino si Tyler, di ba? Ako. Dahil gusto nilang tumawag sa kagawaran ng pulisya, gawin na natin. Hayaan ng kagawaran ng pulisya ang bahala. Sige, Ginang Vance. Kumusta?
ito ba ang kagawaran ng pulisya? May mga taong ayaw umalis sa aking ari-arian. Maaari ba kayong magpadala ng tao? Stella, Liam, tulad ng sinabi ko sa labas, sa negosyo, unahin ang karakter, at ang sayo ay lubos na pagkabigo. Ikaw ay walang utang na loob at walang hiya. Stella. Magkaklase na kami sa loob ng maraming taon. Maari mo akong disrespektahin kahit gaano mo gusto, ngunit isipin mo ang mga empleyado ng kumpanya. May mga pamilya silang pinapakain. Liam, tigilan mo ang paggamit sa mga empleyado para sa moral na blackmail. Hindi iyon gagana. Ginang Vance, pakiusap, kalimutan mo na. Hindi alam ng mga bagong empleyado na akin ang kotse na ito. Pero hindi ba kayo at ang iba pa sa inyo ay talagang hindi alam? Ano ang punto mo? Sinasabi mo bang nasa break room, noong hiramin mo ang susi ng kotse ko para pumunta sa date, nakalimutan mong magpasalamat? O baka naman noong pinanood mo si Chloe na umakyat sa ibabaw ng bangkay ko para umangat at sumipsip ka sa kanya sa pagsasabing Chloe, kaya na niyang palitan si Stella ngayon, iyon ba ay purong pambobola lang? At ikaw, noong ginamit mo ang kotse ko para sunduin ang biyenan mo mula sa ospital, para magpakitang gilas, hindi mo ba alam na akin ang kotse na iyon? Pero sa pulong, noong pinanood mo si Chloe na ituro ang daliri sa mukha ko at sumigaw, bakit hindi mo ako ipinagtanggol at nagsabi ng kahit isang mabuting salita? Stella, tigilan mo na ang pagbabalik tanaw sa nakaraan, kahit na sayo ang lugar na ito, at sayo ang kotse. Ano naman? Ang pagdadala mo ng mga tao dito ngayon para palayasin kami, ay paninipa sa amin habang nasa baba kami? Tama ka. Sinisip ako kayo habang nasa baba kayo. Pero ang butas na ito, kayo ang naghukay niyan. At ang batong ito, kayo ang nagbigay niyan sa akin. Lahat ng kinakaharap ninyo ngayon, kayo ang may gawa niyan. Tama na, Stella. Sa totoo lang, bitter ka lang. Galit ka lang sa akin. Pero hindi ba lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti ng kumpanya? Bakit hindi mo maunawaan ang mabuti kong intensyon? Hindi ako santo, Liam. Kung hindi mo inutusan, mangyayari ba ang lahat ng ito? May tumawag ba ng pulis dito? Opisyal, dumating ka na sa wakas. Ang mga taong ito ay sinusubukan kaming palayasin. Kailangan mo kaming tulungan. Nasa amin ang mga katotohanan. Malinaw ang sitwasyon. Ginoong Foster, ang iyong kasunduan sa pag-upa talagang ang nag-expire na. Ang iyong kasalukuyang paninirahan ay hindi na legal. Ang may-ari ay nasa kanilang karapatan na bawiin ang ari-arian. Opisyal, hindi iyon ang totoo. Ginang Vance, bilang may-ari, hindi mo binigyan ng paunang abiso ang nangungupahan. Ngayon ay hinihiling mo silang umalis agad. Masyado iyong hinihingi. Eksakto, wala kaming natanggap na abiso. Kaya, hindi siya basta-basta pwedeng paalisin kami ng ganito. Sa totoo lang, Ginoong Foster, may karapatan kami ng unang pagtanggi. Ang karapatan ng unang pagtanggi ay naaangkop sa ilalim ng pantay na mga kondisyon. Ngunit ngayon, si Tyler ay nag-aalok 600 at 40,000 piso bawat taon. Sigurado ka bang nais mong gamitin ang iyong karapatan ng unang pagtanggi? Stella, alang-alang sa ating mahabang kasaysayan, hindi mo ba pwedeng babaan ng kaunti ang presyo? Tama, para sa nakaraan. Sa tingin ko dapat bigyan kita ng isa pang pagkakataon. 700,000 piso. 700,000 piso? Ako? Saan ko ba makikita ang 700,000 piso? Problema mo iyan. Hindi sa akin. Ginoong Foster, kung hindi ka makabayad, lumabas ka. 700,000 piso, higit iyan sa patas. Kukunin ko iyan. Stella? Sinisipa mo ako habang nasa lugmok ako. Alam mo na ang kumpanya ay walang ganoong pera. Dahil tinawag mo itong pagsipa sa iyo, habang nasa baba, gagawin ko iyan. 700,000 piso. Sige, 700,000 piso. Pumayag tayo sa 700,000 piso. Liam, iba ka talaga. Sa loob ng 3 araw, kailangan mong makabuo ng 700,000 piso. Kung gagawin mo, ipagpapatuloy ko ang pag-upa sa gusaling ito para sa iyo. Kung hindi, umalis ka. Sige, Stella, saksak mo. Pero wag mong isipin na dahil kinuha mo si Roberto Santiago, hindi natatakbo ang kumpanya. Magaling. E di uupo na lang ako at manonood ng palabas. Sige, dahil nagkasundo na kayo, aalis na kami. Tyler, huwag kang mag-alala. Hindi ko sisirain ang pangako ko sa iyo. Mabuti. E di hihintayin ko ang balita mo, Ginang Vance. Tara na. Stella, pagsisisihan mo ito. Tiyak na pagsisisihan ko ito. Pagsisisihan ko kung bakit, sa lahat ng mga taon, tinulungan kita ng buong puso. Ako, si Stella, napakaliit ng pagkatao. Wala akong tolerance sa kalokohan. Kung gusto mong maglaro, edi makikipaglaro ako sa iyo. Stella, mayaman ka lang, di ba? Ano ang ipinagmamalaki mo? Chloe, clown ka lang na pumayag sa walang laman na pangako ng amo mo. At naging mayabang. Naloko ka na maghukay ng sarili mong libingan. Ako, Ginoong Santiago, tara na. Siya, Ginoong Foster, payuhan kita ng tapat. Tigilan mo na ang panggugulo.
i-dissolve mo na agad ang kumpanya at maging ordinaryong tao ka na lang. Hindi ka talaga bagay mabuhay sa aming bilog. Roberto Santiago, nagbabaligtad ang tadhana. Hindi ka ba isang tao na sumusunod sa likod ng babae para lang mabuhay? Sino ka para turuan ako? Mauna ka, Ginang Vance. Hindi ako matatalo. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay panatilihing magkakasama ang ating koponan. Lahat, lumapit. Hayaan ninyo akong magsalita. Lahat, nakita ninyo ang nangyari. Nakita ninyo yun, di ba? Bahay lang, kotse lang. Wala namang malaki. Makinig kayo. Ang kumpanya ay nakakuha lang ng maraming malalaking kontrata, nagkakahalaga ng milyon. Narito ang mga kontrata sa aking drawer. Ano naman ang kaunting upa kumpara doon? Isang patak sa dagat. Talaga? Talaga. Ako ba si Liam nagsinungaling sa inyo? Kapag natapos ang mga deal na ito, dodoble ang bonus ng lahat. Ipinapangako ko. 2 taon na ang nakalipas. Si Stella ay isa lang ina na nasa bahay. Kung hindi ko siya inangat at ginawang executive dito, nasa bahay pa rin siya at nagtatrabaho sa kusina. Kaya tandaan mo ito, si Stella ay hindi dapat katakutan. Ngayon nagkaroon siya ng tiwala at tinalikuran ako. Sige, makikita natin kung kaya ko. Siyang iangat, kaya ko siyang durugin. Tandaan, kung wala ako, si Stella ay wala. Tama si Ginoong Foster. Si Stella ay napakawalang utang na loob. Eksakto. Napakabuti ni Ginoong Foster sa kanya. Ngayon kinagat niya ang kamay na nagpakain sa kanya. Siya. Tama na yan. Ngayon, may isa pa akong mahalagang anunsyo. Simula ngayon, si Chloe ay opisyal ng magiging direktor ng operasyon ng ating kumpanya. Ginoong Foster, ako. Talagang umangat si Chloe sa pagkakataong ito at nakita ito ng lahat. Naglakas loob siyang magsalita, tumindig sa kanyang mga prinsipyo at umamin. Ang ganyang sigasig ang eksaktong kailangan natin dito. Kaya, bilang ating bagong direktor ng operasyon, talagang karapat-dapat siya. Oh, binabati kita, Ginang Davis. Si Ginang Davis ay isang sumisikat na bituin. Direktor ng operasyon. Talagang ibinigay sa akin ni Ginoong Foster ang posisyon ng direktor ng operasyon. Sabi ni Stella, pinapakain lang daw ako ng mga walang laman na pangako. Ginagamit bilang pansakripisyo, isang payaso, pero sobra siyang mali. Talagang pinahahalagahan ako ni Ginoong Foster. Chloe, kailangan mong ibigay ang lahat mo. Ang kinabukasan ng kumpanyang ito ay nakasalalay lahat sa iyo. Lahat bumalik sa trabaho. Bumalik na sa ginagawa. Bumalik na tayong lahat sa trabaho, okay? Stella, maghintay ka lang at makikita mo. Kung wala ka, kaya ko pa ring magtagumpay ang kumpanyang ito. Huwag kang mag-alala, Ginoong Foster. Siguradong magsisikap ako. Talagang matatabang ang gana ng mga kabataan, madaling maniwala sa anumang kasinungalingan. Ginoong Cruz, may oras ka ba ngayong gabi? Magkita tayo? Ginoong Santos, ngayong gabi, nagpareserba ako ng mesa sa The Dynasty Club. Kailangan mong sumama sa amin. Kre, Bia. Presidente Reyes, Bia. Namiss ko ang iyong matalinong payo. Ngayong gabi, magsama-sama tayong lahat. Ginang Vance, ang iyong hakbang ngayon ay napakagandang ginawa. Talagang kasiya-siya. Nambobola ka, Ginoong Santiago. Pinanood kita sa isang komedya. Matagal na mula noong huli tayong nagkita. Paano kung maghanap tayo ng lugar para makapag-usap ng maayos? Walang problema. Tulad ni Liam, matalino siya, pero ang kanyang pananaw ay masyadong makitid. Hindi siya makakamit ng anumang malaki. Matalas ang mata mo, Ginoong Santiago. Pero nagtataka ako, hindi ka ba nag-aalala na makakaya ni Liam na makalikom ng 700,000 piso na upa sa loob ng 3 araw? Hindi siya makakaya. Sigurado ka? Ang mga account ng kumpanya niya ay wala man lang 100,000 piso at ang kanyang mga pautang sa bangko ay puno na. Tungkol naman sa mga tinatawag niyang kaibigan, iniwasan nila siya. Bakit nila siya papautangin? Kahit na makapag-ipon siya, ano naman? Akin ang gusali, kaya sundin natin ang aking mga patakaran. Kaya balak mong maglaro ng pusa at daga. Ginoong Santiago, ako ay isang babaeng mapaghiganti. Kung may nagpapahirap sa akin, gagawin ko silang 10 beses na mas mahirap. Mabuti. Talagang gusto ko iyon sa iyo, Ginang Vance. Ang tiyaga na iyon. Ginang Vance. Mayroon akong bagong proyekto sa enerhiya.
at naghahanap ako ng kasosyo na marunong sa operasyon at may tamang koneksyon. At pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sa tingin ko ikaw pa rin ang pinakamabuti. Napakabait mo, Ginoong Santiago. Nagtatrabaho ako ng husto para sa kumpanya sa lahat ng mga taon na ito. Pagod na ako. Gusto kong gamitin ang oras na ito sa pakikipag-usap kay Liam upang magpahinga ng maayos at gusto kong gumugol ng oras kasama ang aking anak. Naiintindihan ko. Ngunit ang proyektong ito ko ay hindi apurahan. Maari mo itong pag-isipan sa iyong bakanting oras. Pasensya na. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. See ya. Ginoong de la Cruz. Ginang Vance, ang mga dokumento para kasuhan si Liam ay handa na lahat. Ang chain ng ebidensya ay matibay. May idadagdag ka ba? Kung wala, balak kong ihain ang mga ito sa korte ngayong hapon. Ang nakaraang demanda ay hindi sapat. Anong ibig mong sabihin? Ginoong de la Cruz, kasama ko ang isang matandang kaibigan ngayon. Makikipag-ugnayan ako sa iyo mamaya at pag-uusapan natin ang mga detalye. Hintayin ko ang tawag mo. Onghong. Mukhang may dagdag na drama sa hinaharap. Pero bago iyon, gusto kong humingi ng pabor sa iyo, Ginoong Santiago. Sabihin mo. Gusto kong mag-imik ka para sa akin. Ipaalam sa lahat ng dati kong kasosyo, alam nila kung paano ako napilitang umalis sa kanyang kumpanya. Walang problema. Ginoong Cruz, Ginoong Santos, Presidente Reyes, mga ginoo, salamat sa pagpunta ngayon. Ako si Liam, at talagang pinarangalan ako. Uminom muna ako para magpakita ng respeto. Ginoong Foster, bakit wala si Ginang Vance ngayon? Karaniwan, sa mga hapunang ganito, hindi ba si Ginang Vance ang laging humahawak ng lahat? Stella, well, may personal siyang pinagkakaabalahan, kaya hindi siya nakarating ngayon. Mag-usap na lang tayo sa ating mga sarili. Pareho lang naman. Personal na bagay? Si Ginang Vance ay isang workaholic. Anong personal na bagay kaya ang meron siya na mas mahalaga pa sa negosyo? Eksakto. Presidente Reyes, ang kumpanya namin, alam mo, kamakailan, may panibagong problema kami sa pinansyal. Kaya sana, kung maaari kaming makakuha ng panibagong utang. Sa totoo lang, ang utang ng kumpanya ninyo na 600,000 piso sa amin ay overdue na ng 2 buwan. Karaniwan, hindi na kami magpapautang. Gayunpaman, bilang respeto kay Ginang Vance, tingnan ko kung ano ang magagawa ko. Presidente Reyes, maraming salamat po. Mag-toast ako sa inyo. Liam, narinig ko lang na sinibak mo si Stella. Totoo ba yon? Ako, Presidente Reyes, pakinggan ninyo ako. Magpaliwanag ako. Ano ang ipapaliwanag? Balita na sa buong industriya. Ginamit ni Stella ang personal niyang sasakyan para sa kumpanya sa loob ng 2 taon at binigyan ka pa niya ng kalahati sa upa. Pero ikaw, sinubukan mong kunin ang sasakyan niya para sa sarili mo. Hindi lang siya binigyan ng public criticism, pinabayad mo pa siya ng 10,000 piso para sa gas at maintenance. Alam ng lahat sa negosyo na sasakyan iyon ni Stella. Ang gas niya, toll, maintenance, lahat yun siya ang nagbayad. Ikaw, paano mo nagawa ang ganoon? Presidente Reyes, pakinggan ninyo ako. Magpaliwanag ako. Hindi yan ang iniisip ninyo. Magpaliwanag? Huwag na. Ang utang ng kumpanya ninyo na 600,000 piso sa amin ay overdue na ng 2 buwan. Hindi ko pa sinimulan ang proseso ng pangongolekta at iyon ay dahil lang sa respeto kay Stella. Sinabi niya sa akin ng pribado. Nababantayan niya ang perang iyon at sisiguraduhin walang magiging problema. At ano ang ginawa mo? Sinibak mo siya? Sige. Bukas, sasabihan ko ang kagawaran ng risk control na simulan ang proseso ng pangongolekta. Abangan mo. Maghintay ka lang. Presidente Reyes, ilang araw pa lang. Pakiusap. Kukunin ko ang pera. Ngayon na. Kukunin ko kuku. Liam, ang sama mo talaga. Alam mo ba yan? Ginamit ni Stella ang sarili niyang kotse para sunduin ang mga kliyente at binayaran pa niya ang maintenance at gas card mula sa sarili niyang bulsa. At ginawa niya lahat yon dahil lang sa respeto sa isang lumang kaibigan. Pero ikaw, hindi ka lang naging walang utang na loob. Pinagkanulo mo pa siya. Nakakadiri. Ako. Ginoong Foster, matagal na kaming magkakilala. Ang dahilan kung bakit ako pumayag na makipagtulungan sa kumpanya mo ay dahil lahat kay Stella. Siya ay tapat at natatapos niya ang mga bagay. Yun lang ang dahilan kung bakit kita binigyan ng negosyo. Ang ginawa mo ay kasuklam-suklam. Ginoong Cruz, Ginoong Santos, para sa mga susunod nating proyekto, maaari kitang alukin ng mas magandang deal. Bibigyan ko kayo ng 5% pa. 10%. Bibigyan ko kayo ng 10% pa. Liam, hindi mo pa rin naiintindihan, di ba? Sa negosyo, ang karakter mas mahalaga kaysa sa 10% kita. Hindi ako makapagtiwala sa isang tulad mo. Ako rin, ayaw ko na.
Ginoong Foster, mula ngayon, tapos na tayo. Presidente Reyes, Umalis ka sa daan ko. Stella, kaya pala pinapahina mo ako palagi. Ikaw lahat yan. Sinira mo lahat. Ginang Vance, batay sa impormasyong ibinigay mo, na-draft ko na ang demanda. Ang kumpanya ni Liam dapat bayaran ka para sa mga bayad sa paggamit ng kotse, ang mga pondo na inilabas mo, pati na rin ang danyos para sa pagkawala ng reputasyon. Bukod pa rito, para kay Chloe na itinapon ang iyong kustom na upuan at handmade na anting-anting kasama ng iba pang mahahalagang bagay, ang mga pagkalugi umabot sa 400 at 60,000 piso. Kung titingnan ang kadena ng ebidensya, napakataas ng tsansa nating manalo. Salamat sa iyong pagsisikap, Ginoong De La Cruz. Halos nagsisisi ako na nabawi ko ang kotse. Kung hindi, maaari akong magdemanda ng daan-daang libong piso pa. Ngayon, tungkol sa gusali ng opisina, kahit na inupahan mo ito sa kalahating presyo, kumpleto ang kasunduan sa pag-upa. Sa legal, mahirap bawiin ang pagkakaiba ng upa. Gayunpaman, ang mga bayad sa HOA sa nakaraang 2 taon, ang mga bayad sa maintenance sa mga common area, at ang mga bayad sa paglilinis ng central air conditioning ay lahat binayaran mula sa iyong bulsa. Maaari nating bawiin ang mga gastos na ito. Iyan ay mga 40,000 piso. Magdadagdag kami ng kasong paninirang puri. Ang abisong ito ay puno ng kasinungalingan, gawa-gawa ang mga katotohanan at pinapahiya ako ng masama. Sinira nito ang aking reputasyon sa industriya. Ito ay malinaw, dokumentadong ebidensya. Ang pagkalat ay nakatarget, ang nilalaman ay gawa-gawa, lahat upang sirain ang iyong pagkatao. Sa legal na pananalita, ito ay isang klasikong kaso ng paninirang puri. Kunin mo lahat ng mga materyales. Isasampa natin ang kaso bukas. Isa lang ang hiling ko. Gusto kong lumaki ito hanggat maaari. Naiintindihan. Magtatrabaho ako buong gabi at isasampa ito agad bukas ng umaga. Paano ka naman lasing na lasing? Hayaan mo na lang ako. Kailangan ko ng kapayapaan at katahimikan. Alam mo ba kung anong oras na? Si Toby ay nakatulog na. Umuwi kang amoy alak. At ito ay kahiya-hiya. Tingnan mo ako. Kasalanan ito lahat ni Stella. Ha? Ang dating upa ng aking opisina ay 160,000 piso. Ngayon humihingi siya 700,000 piso mula sa akin. Kung hindi ako makabayad, lalabas ako agad sa kalye. At lahat ng aming mga kliyente nakikinig na lang sa kanya ngayon. Hindi na nila ako kinikilala. Nag-aaway ba kayo ni Stella? Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya sa akin. Siya ay wala kundi isang walang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, magiging katulad mo lang siya. Nakadikit sa bahay kasama ang mga bata at kalan. Isang may bahay. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Anong nangyari sa pagitan mo at ni Stella ngayon? Tinanggal ko siya. Tinanggal mo si Stella? Bakit? Gumamit siya ng sasakyan ng kumpanya para sa personal na gamit. Sinunod ko ang patakaran ng kumpanya at pinagmulta siya ng 10,000 piso. Sino ang mag-aakala na siya ay talagang tinalikuran niya ako. Talagang gumanti siya. Gumamit ng sasakyan ng kumpanya para sa personal na gamit? Anong sasakyan ng kumpanya? Yung kulinan. Di ba ipinahiram sa kumpanya ang sasakyan na iyon para sa itsura? Paano naging paggamit ng kumpanyang sasakyan para sa personal na gamit iyon? Hindi mo alam kung paano gumagana ang mga kumpanya. Hindi ko alam. Liam, hindi kita maintindihan, Liam, o ang mga nakatagong agenda ng iyong kumpanya. Pero isang bagay ang sigurado ako. Noong gusto mong magsimula ng negosyo, siya ang nagpondo sa sahod mo. Noong hindi sapat ang pagkamagara ng sasakyan mo, pinautang kanya ng kanyang bagong sasakyan para mapalakas ang imahe mo. Pinaarkila pa niya sa iyo ang gusali ng opisina sa kalahating presyo. Lugi siya. At ikaw? Ngayon, babalik ka at mananakit ka pabalik. Wala ka bang konsensya? Huwag mo akong turuan ng leksyon. Alam mo ba kung gaano ako napahiya ngayon? Tinapakan niya ang aking dignidad. Napahiya? Ibinigay mo sa kanya ang iyong dignidad at hiniling mo sa kanya na tapakan ito? Hiniling mo iyan. Tumahimik ka. Sinaktan mo ako? Ikaw talaga ang sinasaktan ko. Ang walang utang na loob na si Stella ay hindi ako nirerespeto. At pareho ka lang. Unawain mo ito. Kung wala ako, mamamatay ka sa gutom. Natauhan ka na ba? Ibinigay ni Stella sa iyo ang lahat ng kanyang meron.
Kung hindi ko siya kilala, maniniwala ako na kayo ay may relasyon. Tinulungan ka niya, sa kabila ng lahat ng chismis. At ikaw, kumita ka ng pera sa loob ng 2 taon, at nakalimutan mo na kung sino ka. Pero, ngayon, ang kumpanya ay pinipilit ng husto ni Stella na malapit ng gumuho. Nararapat lang sa iyo, kung may natitira ka pang konsensya, dapat kang pumunta at humingi ng tawad kay Stella ngayon din. Kahit hindi ka niya patawarin, kahit papaano ay maghiwalay kayo ng maayos. Ako? Hihingi ng tawad sa kanya? Hinding-hindi. Nanay, tatay. Pakiusap, tumigil na kayo sa pag-aaway. Anak, ayos lang. Hindi nag-aaway sina nanay at tatay. Isasama ka na ni nanay sa kama ngayon. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo, pero ang pagtuturo kay Toby, ang kanyang pamumuhay, hindi bababa ng kahit 1 sentimo. Kung hahayaan mong si Toby at ako ay bumaba ang antas ng aming pamumuhay, makakalimutan mo na ang pamilyang ito. Ikaw na ang mag-ayos niyan. Lahat ay pumipilit sa akin. Lahat ay pumipilit sa akin, ha? Stella, ako ang amo dito. Ikaw ay isang manggagawa lang. Ang nangyari sa akin. Kasalanan mo lahat. Lahat ay kasalanan mo. Nanay, Sinta, maligo ka na. Lalaktawan natin ang kindergarten ngayon. Isasama kita sa amusement park. Okay lang ba? sige, sa wakas makakalaro ni nanay ako. Sinay, Ipakita mo sa akin. Lahat. Sa isang araw lang, mahigit 100 kasosyo ang nagpadala ng formal na abiso na humihiling na putulin ang ugnayan. Magsalita ka. Nawalan ka ba ng dila? Madalas kang puro yabang lang. Ikaw ang tagapamahala ng benta. Hindi mo kayang hawakan ang mga kliyente. Ano pa ang silbi mo? Ang mga kliyenteng ito ay dating personal na hinahawakan ni Ginang Vance. Ako, hindi ko rin kayang hawakan. Walang silbi. Bawat isa sa inyo ay walang silbi. Ang tagapamahala ng benta ay nahigitan ng isang babae at may kapal ka pa ng mukha na umupo dito. Oo? Si Presidente Reyes. Kumusta? Presidente Reyes. Ano? Agarang koleksyon? Sisimulan ng proseso ngayon? Pakiusap, Presidente Reyes, bigyan niyo lang kami ng ilang araw pa. Tiyak na makakahanap kami ng paraan para mabayaran ang buo. Presidente Reyes. Kumusta? Kumusta? Ginoong Foster. Ginoong Foster. Inutusan ni Presidente Reyes ang kagawaran ng risk control na simulan ang proseso ng pagbawi. Hinihingi nila ang utang na 600,000 piso na mabayaran bago matapos ang araw. Kung hindi, gagawin nilang pagpapanatili ng ari-arian. Isang araw? 600,000 piso? Silay, sinisikap nila akong ilibing ng buhay. Hindi pa namin nakuha ang 600,000 piso para sa upa. Ito. Tagapamahala Ginang, paano kung subukan mong makipag-ayos sa bangko? Makipag-ayos? Lahat ng aming transaksyon sa bangko ay hinawakan ni Ginang Vance. Nakilala ko lang si Presidente Reyes ng ilang beses. Tingnan mo ang gulo na ito. Sa sitwasyong ito, hindi man lang nila ako papansinin. Ginoong Foster, may tao mula sa korte na gustong makipagkita sa iyo. Ikaw si Liam? Tama? Ako? Narito ang summons ng korte at kopya ng reklamo. Si Ginang Vance ay nagsasampa ng kaso laban sa iyo at sa iyong kumpanya dahil sa ilegal na pag-okupa ng personal na ari-arian, paninirang puri, hindi makatarungang pagyaman, at iba pang mga kaso. Mangyaring humarap sa korte sa loob ng itinakdang oras. Mangyaring pumirma rito. Si Stella na iyon. Nagkaroon siya ng kapal ng mukha na idemanda ako. Kompensasyon? 460,000 piso. Hindi niya ako binibigyan ng pahinga. Wala pa rin tayo ng 1.2 milyong piso. At ngayon may isa pang 460,000 piso. Tapos na ang kumpanyang ito. Stella, sinusubukan mo ba akong patayin? Ang account ng kumpanya ni Ginoong Foster ay na-freeze na ng korte. Sige, kaya demanda ito ha?
Okay lang. Hanggang dulo, kasama ako. Hindi ako naniniwala na si Stella Vance talagang kayang itago ang katotohanan. Tingnan mo ang sitwasyon natin. Ang pagdemanda, hindi man lang garantisadong manalo, di ba? Kahit manalo tayo, hindi natin kayang bayaran ang gastos, mga bayad sa abogado, gastos sa korte, at lahat ng oras na kakailanganin. Sa ganitong kalagayan ng kumpanya, gaano pa kaya tayo tatagal? Halos 2 milyong piso iyon. Sa pagkakataong ito, ang kumpanya ay tiyak na wala na. Tahimik. Teka, lahat! Huwag kayong masyadong negatibo. Sigurado ako may maisip si Ginoong Foster. Marami na tayong pagsubok na hinarap dati, at nalampasan pa rin natin. Ngayon ay hindi mag-iiba. Chloe, ang lakas ng loob mong magsalita. Ako, Kung hindi dahil sa iyo, aalis ba si Ginang Vance? Mapapasok ba ang kumpanya sa ganitong sitwasyon? ano bang nagawa ko? Akala ko kasi ito ay sasakyan ng kumpanya. Kaya sinunod ko ang patakaran ng kumpanya. At isinumbong siya dahil sa paggamit ng sasakyan ng kumpanya para sa personal. Hindi ba't iniisip ko lang ang ikabubuti ng kumpanya? Akala mo, ano bang nagpaakala sa iyo niyan? Lahat ng ito kasalanan mo lahat. Pananagutan mo ito ng lubos. Eksakto. Kayo lahat. Oo, hindi ko alam na sa kanya ang sasakyan. Pero kayo, kung noong pulong na iyon, noong isinumbong ko siya, kung sinabi sa akin ng sino man sa inyo na personal niyang sasakyan iyon, mangyayari pa kaya ang lahat ng ito? Anong ibig mong sabihin? Sinisisi mo ba talaga si Ginoong Foster? Ibig sabihin, tingnan mo, si Chloe ang nagsimula ng lahat ng ito. Siya ang nagpalayas kay Ginang Vance. Kailangan niyang managot. Ginang Davis, nakaupo ka sa upuan na para kay Ginang Vance. Ikaw ang direktor ng operasyon. Tumindig ka at gawin mo ang trabaho mo. Ang gulo na iniwan ni Ginang Vance ay dapat mong linisin. Katatanggap ko lang. Wala akong kilala sa mga kliyenteng iyon. Ano ang dapat kong gawin? Siya, kung gayon, bibigyan kita ng ideya. Ibalik mo si Ginang Vance ngayon din. Iyon ang dapat. Kung bumalik si Ginang Vance, lahat ng problema natin ay madaling malulutas. Ako. Ibalik siya? Bakit ko gagawin? Bakit ka? Dahil ikaw ay isang mabuting empleyado na nagmamalasakit sa kumpanya. Dahil ikaw na ngayon ang aming direktor ng operasyon. Malapit nang bumagsak ang kumpanya. Nagmamayabang ka pa ba? Naaangkop ba iyon? Ginoong Foster. Chloe, inaasahan mo ba si Ginoong Foster na siya mismo ang lumapit at magmakaawa sa kanya? Ang mabuting empleyado ay nagbabahagi ng pasanin ng boss. Hindi mo ba iyon naiintindihan? Ginang Davis, kung bumagsak ang kumpanya, ang sisi ay nasa iyo. Paano ninyo ito nagagawa sa akin? Ginoong Foster! Ginoong Foster! Pakiusap! Magsalita ka! Gagawin natin iyan sa ganoong paraan. Ginoong Foster. Ngayon, Chloe, alam kong nasasaktan ka. Ngunit lahat ng ito ay para sa kumpanya. Kung tutulungan mo ang kumpanya na malampasan ang krisis na ito, ipinapangako ko ang posisyon ng vice-presidente ay sa iyo. Ginoong Foster. Director Davis. Oh, wow! Magiging vice-presidente ka. Sige lang, sumusuporta ako sa'yo. Chloe, bakit ka nakatayo diyan? Sunduin mo na si Ginang Vance ngayon. Sa dami ng tao sa kumpanya, kung kakain man tayo ay nasa iyo na. Oo, sige, Ginang Davis. Galingan mo. Sige, pupunta ako. Kapag naibalik ko siya, tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Nanay, ang saya ng palaruan. Pwede bang bumalik tayo bukas? Bukas, dadalhin ka ni nanay sa zoo para makakita ng mga panda. Ano sa tingin mo? Ang galing, mahal kita, nanay. Mahal din kita, mahal. Ginang Vance. Ano ang kailangan mo? Ako. Nanay, sino ang babaeng ito? Ginang Vance. Ito ang anak mo, di ba? Ang cute niya. Maganda rin po kayo, ma'am. Ginang Vance. Pumunta ako rito para makipag-usap sa'yo tungkol sa... Ayaw kong pag-usapan ito sa harap ng anak ko. Mahal, pumunta ka muna sa kwarto mo at maglaro. Kailangan makipag-usap ni nanay sa babaeng ito. Sige. Si. Ginang Vance. Ang nangyari dati, mali ako. Hindi ko dapat kayo inireport nang hindi alam ang buong istorya. Anong mga pangako ang pinapakain sa'yo ni Liam ngayon? Si Ginoong Foster? Siya? Hindi. Pinag-isipan ko ito ng mag-isa. Pumunta ako para humingi ng tawad. Pinag-isipan. Chloe,
Sa tingin mo ba talagang mali ka? Ginang Vance, narito ako para taos-pusong humingi ng tawad. Bakit kayo napaka-sarcastic? Mabuti. May itatanong ako sa iyo. Kung ako pa rin ay iyong Stella na binatikos sa publiko at pinagmulta, nandito ka ba ngayon? Hindi ka. Nakaupo ka sa opisina ko, hawak ang tiket ng multa, pinipilit akong pirmahan ito. Tapos nagyayabang sa lahat kung paano ang isang bagong intern. Nagpatalsik ng isang direktor ng operasyon at pumalit sa posisyon niya. Ginang Vance, hindi ko gustong may mapatalsik. Si Ginoong Foster ay palaging nangangaral sa mga pagpupulong tungkol sa pagbabawas ng gastos at pagpapahusay ng kahusayan at sistematikong pamamahala. May nakita akong gumagamit ng kotse ng kumpanya para sa personal na gamit, kaya iniulat ko ito. Ngunit bilang empleyado, ano bang masama doon? Umupo. Umupo. Ayokong nakatingala sa mga tao. Naisip mo ba na sa buong kumpanya, ako lang ang gumagamit ng sasakyan ng kumpanya para sa pansariling gamit? Bakit walang ibang umimik? Akala ko isa kang executive at walang nangahas na magsalita. Akala mo ito na ang iyong malaking tsansa. Gusto mong linisin ang buong opisina. Chloe, talaga bang sobrang naive ka? O nagkukunwari ka lang? Ginang Vance, Alam ko, dati, hindi ako nag-imbestiga ng maayos bago kita tinarget. Kasalanan ko iyon. Hindi ba ito ang gusto mong marinig? Ang taimtim kong paghingi ng tawad? Pumunta ako rito ngayon upang humingi ng tawad sa iyo. Maaari mong ibuhos sa akin ang lahat ng iyong galit. Nakikiusap ako na magpakita ka ng kaunting awa. Pakiusap, huwag mong sirain ang kumpanya. hindi. Ikaw! Kotse lang iyan! Maliit na bagay na pagmamalaki. Worth it ba talaga ang lahat ng ito? Ngayon, nawala na lahat ng kliyente ng kumpanya. Nangongolekta ng utang ang bangko, may mga subpena, at naka-freeze ang mga account. Masisira na ang kumpanya. Nakapaghiganti ka na, nailabas mo na ang iyong galit. Pero ang mga empleyado, ano ang mangyayari sa kanila? Ano ang kasalanan nila? May mga pamilya silang pinapakain. Sinabi ko na ito dati. Ang moral na pangingikil ay hindi gumagana sa akin. Hindi ako ang sumira ng kumpanya, si Liam. Ang mga empleyadong umalis sa kumpanya, hindi magugutom. Sila ay simpleng nakahanap ng ibang trabaho. Iyon lang. Ikaw! Tingnan mo, Chloe. Ang dahilan kung bakit kita pinapasok dito ngayon at nakaupo ako rito, nananatiling kalmado, nakikipag-usap sa'yo ng ganito, ay dahil ayaw kong makita ang isang kabataang tulad mo na maligaw ng landas. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Gusto mong umangat sa trabaho. Gusto mong patunayan ang sarili mo. Wala namang masama doon. Normal lang ang ambisyon. Pero kailangan mong mag-isip. Kailangan mong may kakayahang sumalo. Ano bang nagpapaisip sa'yo na wala akong kakayahan? Ang katotohanang nandito ka ngayon. At hindi mo alam kung bakit ka pumunta. Naiintindihan mo ba ang mga patakaran sa opisina? Pinapunta ka nila rito, pinapakain ka ng mga pangako para magmakaawa sa akin. At ikaw, hindi ako makapaniwalang pumunta ka talaga. Chloe, sobra kang naive, nakakatuwa. Tama na. Oo, may pera ka, kapangyarihan, at koneksyon. Kaya akala mo pwedeng kang umupo sa taas at mag-lecture sa akin? Gusto ko lang patunayan ang sarili ko. Gusto ko lang kilalanin. Ano bang masama doon? Wala. Pero ang landas na tinatahak mo ay mali. Payuhan kita. Umalis ka sa kasalukuyan mong kumpanya. Magsimula kang muli bilang junior employee sa ibang lugar at matuto ka ng tunay na kakayahan. Bata ka pa. Hindi pa huli para bumalik sa tamang daan. Pinaghirapan ko ang kinaroroonan ko ngayon. At gusto mo akong bumalik sa pagiging walang kwenta? Nasabi ko na ang sasabihin ko. Kung ano ang gagawin mo, nasa sa iyo na yon. Maaari ka nang umalis. Tigilan mo ako ng peking simpatiya. Kung talagang mabuti ang intensyon mo, bumalik ka sa kumpanya kasama ako at tumulong na linisin ang gusot na ito. Ibabalik ko pa sa iyo ang posisyon mo bilang Operations Director. Huwag mong hayaang sumara ang pinto sa iyo sa pag-alis. Stella, wala ka kundi isang mapagpanggap. Sino ka ba sa tingin mo? Ano ang karapatan mong mag-lecture sa akin? Ipinanganak ka lang na may pilak na kutsara sa bibig. Ano bang magaling doon? Ang tigas talaga ng ulo mo. Natatakot lang ako na sa oras na iyon. Huli na para bumalik. Nanay, nagalit yung babae. Galit siya dahil hindi pa niya alam ang mali niya. Umayag ba si Stella na bumalik? Sabi niya hindi siya babalik at hindi rin siya uurong.
Hindi mo sinabi sa kanya kung gaano kagrabe ang sitwasyon dito. Hindi mo sinabi sa kanya kung ilan sa ating mga tao ang umaasa sa susunod nilang sahod? Sinabi ko sa kanya ang lahat. Pero siya ay talagang hindi naaapektuhan. Si Stella na iyan, isa siyang walang utang na loob. Sinta. Isang sinta na tinalikuran ako. Ginoong Foster, kumalma ka. At ikaw na munting sinta. Hindi mo man lang mahikayat na bumalik ang isang tao. Ikaw na munting sinta. Pero Ginoong Foster, talagang ginawa ko ang aking makakaya. Ako, ginawa ko ang aking makakaya. Yan ang tawag mo sa iyong makakaya? Hayaan mong linawin ko ito. Kung hindi siya babalik, ang kumpanyang ito ay matatapos na. Ikaw, ngayon din, pumunta at magmakaawa sa iyong mga tuhod para bumalik siya. Kung hindi siya bumalik, luluhod ka sa kanyang pintuan hanggang sa mamatay ka. Gusto mo akong magmakaawa sa kanya sa aking mga tuhod? Magmakaawa ka sa kanya sa iyong mga tuhod. Iparating mo ang parehong lakas na mayroon ka noong inireport mo siya. Kung hindi mo kayang hawakan ang simpleng gawain na tulad nito, paano mo karapat-dapat ang promosyon at pagkilala na ibinigay ko sa iyo? Pero, Dahil sa iyong report, ang kumpanya ay nasa gulo na ito. Ang buong gulo na ito ay nasa iyo. talagang iniisip ko ang kumpanya. Hindi ko alam na sa kanya ang kotse. Kaya ako, Ikaw ngayon ay ang direktor ng operasyon. Kung hindi mo maibalik si Stella, wala kang kakayahan. Gusto mong umakyat sa hagdan. Gusto mong patunayan ang iyong sarili. Walang mali doon. Ang ambisyon ay ganap na normal. Pero kailangan mong mag-isip. At ang mga kakayahan upang suportahan ito. wala akong kakulangan sa kakayahan. Kung gayon, bakit ka nakatayo diyan? Umalis ka, ngayon! Liam, Anong ginagawa mo dito? kailangan nating bayaran ang piano class ng anak natin. 7,000 piso. Nandito ako para sa pera. Alam mo ba kung ano ang pinagdadaanan ng kumpanya? Talaga bang wala kang kamalay-malay? Humihingi ang bangko ng 600,000 piso. Ang renta ay 700,000 piso. At ang demanda ni Stella ay 460,000 piso. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Walang pera. Huwag kang sumigaw sa akin. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Hindi ako nakikialam sa negosyo ng kumpanya. Pero ang pera na kailangan ng anak natin, hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Kung hindi, tapos na tayo. Ginang Foster, pakiusap, kumalma kayo. Ang kumpanya ay nasa matinding pressure ngayon. Sobra na talaga. Hindi kaya ikaw ay yang si Chloe na umangat kay Stella para kunin ang posisyon niya, di ba? Kaya, totoo nga na, ikaw ay tapat na maliit na empleyado ni Liam, di ba? Ginang Foster, paano mo ako nagawang insultuhin? May mali ba akong sinabi? Tama na. Gusto mo ng pera? Wala akong pera ngayon. Kung ganon ka kagaling, pumunta ka kay Stella at humingi. Ikaw ang asawa ko. Bakit kailangan ko pang humingi ng pera sa iba? Tama. Ikaw ang pumunta kay Stella. Ano ang sinabi mo? Gusto mo akong pumunta kay Stella? Mahal, sa lahat ng mga taong ito, si Stella ay palaging gumagalang sa iyo. Pumunta ka sa kanya, mamalimos ka sa kanya. Siguradong papayag siya. Hilingin mo sa kanya na bumalik sa kumpanya. Kung babalik siya, babalik sa tamang landas ang kumpanya. At saka, magkakaroon tayo ng pera para sa klase ng anak natin. Ginagalang niya ako dahil noon. Iyon ay dahil paggalang sa iyo, Liam. Ngayon ay lubusan mo ng sinunog ang tulay na iyon. Ano pang mukha ang natitira sa akin? Liam, paano ako hindi nakapansin noon na napakaduwag mo? Bakit ako duwag? Kung ikaw ay tunay na lalaki, ikaw mismo ang pupunta at hihingi ng tawad kay Stella. Baka si Stella, alang-alang sa nakaraan, ay magpakumbaba sa iyo. Ako? Mamalimos sa kanya? Ako? Aamin na mali ako? Ano ang mangyayari sa aking pride? Mia, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung bumagsak ang kumpanya, ikaw at ang anak natin ay hindi rin mabubuhay ng maayos. Sige, walang pera? Kukunin ko na lang ang anak natin at babalik sa mga magulang ko. Tapos na tayo dito. Kahit wala ka, hindi magugutom ang anak ko. At ako. Halika, mahal. Subukan mo lang, okay? Kahit subukan mo lang. Hindi ako ganito kawalang hiya. Liam, sinasabi ko sa'yo sa huling pagkakataon. Kung lalaki ka man, ikaw na mismo ang lumapit kay Stella. Kung hindi, aalis na kami ng anak ko. Ginoong Foster, baka dapat kayo. Tumahimik ka. Kasalanan mo ito lahat. Kung hindi dahil sa iyo, ang kumpanya ay hindi magiging ganito kagulo. Ano ngayon? Ginoong Foster, ang direktor ng benta ay nagpasa ng kanyang resignation. Nakahanap siya ng bagong trabaho. Anong sinabi mo? 3 mula sa teknolohiya, 2 mula sa marketing. Lahat ay nag-quit. Sila.
Paano sila nangahas? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, para sa kanila. Ngayong may problema ang kumpanya, ito ang pasasalamat na natatanggap ko. Tama, sobra na sila. Director Davis, kailangan kumain ng tao. Tingnan mo ang kalagayan natin, wala na ang mga kliyente, naka-freeze ang mga account, hindi na tayo makapagbayad ng sahod. Sino ang mananatili? Anong sinasabi mo? Aalis ka rin? Ginoong Foster. Kung sino ang nagsimula, siya ang tatapos. Ang tanging makakapagpaatras kay Ginang Vance ay ikaw. Kung hindi, ang kumpanyang ito ay tapos na. At may utang kang paliwanag kay Ginang Vance. Anong ibig mong sabihin? Ginoong Foster, nauubos na ang oras. Kapag umalis na ang mga empleyado, tapos na. Nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. Isipin mo. Ginoong Foster, ako. Stella, ako ito. Ginoong Foster. Ano ang gusto mo? Stella, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Mangyaring bumalik ka. Ang posisyon ng direktor ng operasyon, iyo pa rin. Hindi. Gagawin kitang vice-presidente. At para kay Chloe, sisipakin mo siya agad. Mangyaring kausapin si Ginoong Santiago at si Presidente Reyes para sa akin. Pakiusap. Hindi ko tinatanggap ang iyong paghingi ng tawad. Hindi ka nagsisisi. Desperado ka lang. Stella, talagang taos-puso akong humihingi ng tawad. Magkaklase naman tayo, di ba? Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ginoong Foster, sa tingin mo ba talaga ang sinabi ni Chloe ay totoo? Ang ebidensya ay nandoon mismo. Stella, kahit na ikaw ay isang veteranong empleyado at dating kaklase ko, pero ang mga patakaran ay mga patakaran. Iyan ang prinsipyo ng paghihiwalay ng pampubliko at pribado. Ngunit ikaw ay hindi mo hinawakan ang pagkakataong iyon. Stella, ako, noong mga oras na iyon, ako. Liam, nakagat na ako ng aso dati. Alam ko kung gaano kasakit. Ngunit hindi ko bibigyan ang parehong aso ng pangalawang pagkakataon na kagatin ako. Stella, ano ang gusto mo sa akin? Hindi ba tayo pwedeng pag-usapan ito ng pribado? Magkaklase tayo sa loob ng maraming taon. Hindi mo ako pwedeng itulak sa gilid ng ganito. Ikaw ang nagdala sa iyong sarili sa patay na dulo. Wala itong kinalaman sa akin. Stella, kailangan mo bang maging ganito kawalang awa? Anong kabutihan ang makukuha mo kung mababang ko ang kumpanya? Ibinalik mo rin ang iyong puso dito. Ang puso ko, ang aking pagsusumikap ay minasama mo bilang iyong karapatan, ginamit ni Chloe bilang hagdan para umakyat. At itinuring ng lahat sa inyo parang basura na itatapon. Liam, noong pinayagan mo si Chloe na insultuhin ako, noong nakalimutan mong ako ang may-ari ng lupa, noong kinuha mo ang aking sasakyan para sa iyong sarili, ang ating samahan bilang magkaklase ay tapos na. Tungkol sa natitira, ipunin mo ang iyong lakas para ipaliwanag ito sa hukom. Hindi, Stella. Hindi mo ito magagawa. Liam, ikaw ang nahumarang sa bawat landas gamit ang iyong sariling mga kamay. Stella. Stella. Kung may lakas ka ng loob, ikaw mismo ang pumunta at humingi ng tawad kay Stella. Siguro noon, alang-alang sa nakaraan, baka maging banayad siya sa iyo. Ano ba ang dapat kong gawin? Kailangan ko ba talagang lumuhod at magmakaawa para sa kanyang kapatawaran? Wala ng pag-asa. Tapos na. Lahat ng aming kliyente ay nawala. Naka-freeze ang mga account. At hindi na kami makakuha ng sahod. Bakit pa maghihintay? Gusto ko sanang umalis, ngunit hindi pa kami nababayaran ngayong buwan. Kahit na magsara ang kumpanya, may utang pa rin sila sa amin, di ba? Ang tagapamahala ng benta ay umalis na. 3 rin mula sa tech. Kahit sa sarili naming departamento, ilan ay naghahanap na ng trabaho. Tingnan mo, gaano pa kaya katagal ang kumpanyang ito? Gaano pa katagal? Halos 2 milyong piso. Kahit na ibenta ni Ginoong Foster ang kumpanya, hindi niya maaaring tipunin ang ganoon kalaki. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Hindi pa bumagsak ang kumpanya. At kayo, nag-aayos na ng gamit? Anong klaseng ugali iyan? Nandito si Director Davis. Teka, hindi. Tatawagin ka na ba naming vice-presidente? Ang kumpanya ay dumadaan sa mahirap na panahon. Bilang mga empleyado, dapat kayong manatili sa kumpanya sa pamamagitan nito, sa halip na ipalaganap ang negatibong ito. Magkakasama?
Director Davis, madali para sa iyo na sabihin niyan. Akala mo ba talaga ay vice-presidente ka na? Sige, sabihin mo sa akin. Araw ng sweldo ngayon. Nasaan ang pera? Ang kagawaran ng pananalapi ay gumagawa ng solusyon. Hindi na babalik si Ginang Vance. Anong klaseng solusyon yan? Sige, magtanong ka kahit kanino dito. Sino maniniwala sa kalokohan na yan? Chloe, kung hindi mo lang bulag na inireport si Ginang Vance noon, nasa ganitong gulo ba ang kumpanya natin? Nag-iisip lang ako para sa kumpanya. Tama na. Sino ang maniniwala sa yan? Noon, wala sa atin. Ang nakakaalam na kay Ginang Vance ang sasakyan. Pero wala kaming sinabi. Kailangan mo pang magpasikat. Tingnan mo ang nangyari sa atin. Siyempre, maganda ang takbo ng buhay niya ngayon. Siya ngayon ay ang direktor ng operasyon. Pero sa tingin ko, hindi siya magtatagal sa posisyong iyon. Tama na. Ako. Malinis ang konsensya ko. Malinis na konsensya? Ako, noong nandito pa si Ginang Vance, ang kumpanya ay isang nangungunang kumpanya. Isang tanyag na kumpanya. Ngayon, ano sa tingin mo ang kumpanyang ito? Ako. Malaking balita! Malaking balita! Si Ginoong Foster ay sinisibak si Chloe. At para pasiyahin si Ginang Vance, siya mismo ang susundo sa kanya. Ang galing. Nagsisinungaling ka. Bakit ako sisibakin ni Ginoong Foster? Narinig ko lang yan mula sa HR. At narinig ko ring gustong ibalik ni Ginoong Foster si Ginang Vance bilang vice-presidente ng kumpanya. Imposible. Malinaw na sinabi ni Ginoong Foster na ang posisyon ng vice-presidente ay para sa akin. Mahusay. Sibak siya. Siguro kung masaya si Ginang Vance, babalik siya. Kung ganoon, kaya ko pang maghintay ng kaunti. Hindi na kailangang magmadaling maghanap ng ibang trabaho. Director Davis, tapos na ang iyong magagandang araw. Tapos na. Imposible. Hindi ito gagawin ni Ginoong Foster sa akin. Hindi ako naniniwala. Ayoko. Ikaw ang may kasalanan nito. Isang kaawa-awang tao ay may sariling mga pagkukulang. Noong inireport niya si Ginang Vance, yung pagmamayabang sa kanyang mukha, nakalimutan na ba ninyong lahat? Kung ako ang tatanungin mo, karapat-dapat lang sa kanya yon. Wala akong posibilidad na matanggal. Imposible. Hayaan mong bigyan kita ng payo. Umalis ka sa kumpanyang ito, maging simpleng empleyado ka na lang, at matuto ng tunay na kasanayan, bata ka pa. Hindi pa huli para magbago. Bakit ako babalik bilang simpleng empleyado? Pinaghirapan ko ang aking posisyon. Hindi ako uupo na lang at tatanggapin ito. Gusto nila akong tanggalin dahil lang hindi ko napabalik si Stella. Kung maililigtas ko ang kumpanyang ito, tingnan natin kung sino ang magsasabing hindi ako karapat-dapat sa posisyong ito. Ayan! Bakit hindi ko naisip ito agad? Stella, sa pagkakataong ito, tatalunin kita. Luhod lang at humingi ng tawad. Ano ba naman iyon? Ang totoong lalaki marunong yumuko at tumayo. Basta nakatayo pa ako, makakabangon ako palagi. Ang pinakamasama, kapag nakabangon na ako, papabayarin ko si Stella. Ginoong Foster, kung sino ang nagsimula, siya ang tatapos. Ikaw lang ang makakapagpakumbaba kay Ginang Vance. Kung hindi, ang kumpanyang ito talagang matatapos na. At kailangan mong magpaliwanag kay Ginang Vance. Chloe, kung hindi ka nag-imbento at nagulat sa kanya, hindi magkakagulo ang kumpanya. Lahat ito kasalanan mo. Ha? Gusto kong tanggalin. Ginoong Foster, naisip ko na kung paano mapapaluhod si Stella. Ha? Ano? Sabi ko, naisip ko kung paano mapapaluhod si Stella at mag-sorry. Ginoong Foster, tatanggalin mo ba si Chloe? Tigilan mo yan. Ang ibig kong sabihin si Leo mula sa admin. Sige, kailangan ko nang umalis. Sabihin mo na, ano ang plano? Tatanggalin mo ba ako, Ginoong Foster, para makabawi kay Stella? Chloe, ako mismo ang nag-promote sa iyo. Ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Bakit naman kita tatanggalin? Pero lahat ay nagsasabi na kasalanan ko ito. Ako. Anong ibig mong sabihin na kasalanan mo? Si Stella ay may sobrang kapangyarihan dito. Matagal ko nang gustong ibagsak siya. Tingnan mo, alam ko na ikaw ang naapi dito. Huwag kang mag-alala. Kapag wala na si Stella sa eksena, gagawin ko itong sulit para sa iyo. Sige na, sige na. Ano bang gusto mo? Pwedeng gamitin ang opinyon ng publiko. At pagkatapos, Sa tingin mo gagana iyon? Ginoong Foster, wala nang oras para mag-alinlangan. Si Stella ay pinasok tayo sa sulok. Kung hindi tayo gaganti ngayon, tapos na tayo. Kung ito ay gumana, mapapaluhod si Stella.
At saka, maaari nating baligtarin ito. Sige, gagawin natin ang paraan mo. Kung ito ay gumana, ikaw ang magiging tagapagligtas ng kumpanya. Salamat, Ginoong Foster. Salamat. Hindi kita bibiguin. Pangako. Sige, lahat na. Naintindihan. Stella, tingnan natin kung mapapaluhod ka sa pagkakataong ito. Ayon sa mga insider, isang babaeng executive, kahit na mataas ang kanyang posisyon, ay matagal nang inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, sinusunod ang mga patakaran ng kumpanya. Inireport ko ang babaeng executive na iyon dahil ginamit niya ang sasakyan ng kumpanya para sa personal niyang gamit. Pero hindi ko inakala na grabe siyang manira sa akin. Galing mo, Mare. Ang mga parasito tulad niya ay dapat ilantad. Nakikiramay ako sa'yo, Mare. Ang makipag-away sa may koneksyon. Tapos na ang karera mo. Talagang mandirigma ang babaeng ito, may prinsipyo at matuwid. Sapat ang tapang para labanan ang hindi binabanggit na mga patakaran sa trabaho. Kasama kita, Mare. Mukhang nasulok siya at naglalabas ng sama ng loob. Ginang Vance, ang video na ito ay sumisikat sa bawat platform at naging viral na. Simula noong na-post kagabi, umabot na sa 1 bilyong view sa buong web. Ang comment section ay halos nagkakaisa sa pagsuporta kay Chloe. Ang mga komento ay talagang laban sa'yo. Akala ko dahil bago pa lang siya, fresh graduate, bibigyan ko siya ng palugit. Pero dahil ayaw niyang umatras, naghuhukay ng sariling libingan, huwag mo akong sisihin kung maglaro ako ng matigas. Ginamit din ni Stella ang kanyang impluensya para pilitin ang lahat ng ating partner na kanselahin ang kanilang kontrata sa amin. Pinakilos pa niya ang mga underworld forces pumunta sa kumpanya at takutin kami. Mga ordinaryong tao lang kami. Gusto lang naming gawin ang aming trabaho. Ano ba ang ginawa namin para maranasan ito? Ngunit ngayon, daan-daan naming empleyado ay haharap sa kawalan ng trabaho dahil sa personal niyang paghihiganti. Daan-daang empleyado. Ibig sabihin, daan-daang pamilya. Nakakadiri, hirap na nga ang mga startup. Kailangan ba talagang patayin sila? Huwag kang umiyak, Mare. Nandito kami para sa'yo. Ilantad ang masamang mayamang babaeng ito. Stella, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung makakalusot ka. Sa palagay niya, sa likod ng screen, sa pamamagitan ng pag-iyak ng ilang beses, at paggamit ng simpatya at hustisya ng publiko, maaari niyang manipulahin ang opinyon ng publiko upang baguhin ang mga bagay. Napakawalang muwang niyan. Ikaw yung Vance na babae, hindi ba? Tao ka ba? Anong problema sa batang babaeng iyon na nagsumbong sa iyo dahil ginamit mo ang sasakyan ng kumpanya para sa personal na gamit? Wala kang hiya at hindi mo man lang pinapayagan ng iba na pag-usapan ito. Binubuli ang isang babae na kakastart pa lang magtrabaho. Anong klaseng kakayahan iyon? Akala mo ba dahil mayaman ka? Ang galing-galing mo na? Ginang Vance, mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa inaakala natin. Na-dox ka na. Magkakaroon ng mas marami pang mga tawag na pananakot at cyberbullying. Kung hindi natin ito aayusin kaagad, ang iyong personal na reputasyon at ang imahe ng kumpanya ay magdaranas ng hindi na maaayos na pinsala. Ito ay ebidensya na ibinigay nila sa akin sa isang silver platter. Dapat ko bang kaagad, sa ngalan ng law firm, magpadala ng demand letter upang balaan ang mga malagossip na account at platform na nagpapakalat ng chismis at linawin ang katotohanan? Ang paglilinaw ng katotohanan ng napakabilis. Iyon ay pagpapakawala sa kanila ng masyadong madali. Dahil gusto nilang maglaro, laro tayo ng malaking laro kasama sila. Sige, dagdagan pa ang apoy nila. Halika rito. Sige, aayusin ko ito, kaagad. Ginoong Santiago, Ginang Vance, kakausapin ko pa lang ang media upang magtestigo para sa iyo. hindi na kailangang magmadali. Ginoong Santiago, gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Huwag kang mag-alala, Ginang Vance. Para sa ganoong kalaking palabas, tiyak na darating ako roon ng nasa oras. Mabuti. Liam, sa pagkakataong ito, ay nakapulot ka ng bato para lang ihulog sa sarili mong paa. Hinuhukay mo ang sarili mong libingan. Nangungunang trending topic ha. Lahat online, iniinsulto si Stella. Pinapakita ang kapangyarihan niya, walang pusong mayaman. Chloe, magaling sa pagkakataong ito. Hindi lang natin napanatiling malinis. Nilagay mo rin si Stella sa alanganin. Tiyak na siya'y lubos ng nawasak ngayon. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang yumuko. Alam kong maaasahan kita. Magaling. Mula ngayon, ikaw na ang vice-presidente ng kumpanya natin. Ipapa-issue ko sa HR ang appointment letter ASAP. Salamat, Ginoong Foster. Patuloy akong magsisikap upang hindi biguin ang tiwala mo. Stella, sabi mo hindi ako kaya ha? Minamaliit ako, pinapagalitan? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung sino ang huling tatawa. Uy, saka, may iba ka bang magandang ideya?
Ngayon, lahat ay humihiling na magdaos tayo ng press conference para linawin lahat. Pagkatapos, ay pipilitin nating humingi ng tawad si Stella sa publiko. Magandang naisip, kami ngayon ang mahina. Kami ay isang startup na sinasakal ng pribilehiyo at pagsasamantala ng kapitalista. Sige, samantalahin natin. Magdaos tayo ng press conference. Mas malaki ang palabas, mas maganda. Hayaang makita ni Stella kung ano talaga siya. Eksakto. Titiyakin natin na malaman ng lahat kung paano tayo inabuso ni Stella at kung paano ang mga tao natin ay naapi at walang magawa. Eksakto. Kapag yumuko siya at umamin ng pagkakamali, ang mga partner ay babalik sa atin. Sa oras na iyon, ang inisyatiba ay atin na muli. Matalino gaya lagi, Ginoong Foster. Salamat sa inyong lahat sa suporta. Bukas ng alas 9 ng umaga, ako, kasama ang ating CEO, Ginoong Foster, ay magdaraos ng press conference. Ang katotohanan ay maaaring maantala, ngunit hindi ito mawawala. Sana, patuloy ninyong sundan ang istoryang ito. Ginang Vance. Gaya ng plano, ginulo natin ang mga bagay. Matagumpay na napilit si Liam na tumawag ng press conference. Perpekto. Nakaset na ang bitag. Bukas ng umaga, lulubog natin sila ng tuluyan. Hayaan silang matuto kung ano ang ibig sabihin ng maglaro sa apoy at masunog. Mga ginang at ginoo, maraming salamat sa inyong lahat sa paglaan ng oras upang makadalo ngayong araw sa press conference na ito. Ang aming bagong empleyado, si Chloe mula sa kagawaran ng operasyon, dahil siya ay naglantad kay direktor ng operasyon na si Stella sa paggamit ng kotse ng kumpanya para sa personal na gamit ng matagalan, ay patuloy na tinatarget at ginagantihan ni Stella. Ginawa ko lang ang pinaniniwalaan kong tama. Pero hindi ko inakala na ang halaga ng pagtindig para sa katarungan ay magiging napakataas. Buti na lang nandito si Ginoong Foster. Siya ay nakatayo sa tabi ko sa lahat ng oras na ito. Lahat tungkol sa bagay na ito, nag-aalay ako ng aking taos-pusong paghingi ng tawad sa media at kay Chloe sa nangyari. Si Stella ay aking dating kaibigan mula sa universidad. Dahil sa akin, siya ay nakapasok sa kumpanya at binigyan ng mahalagang posisyon. Hindi ko inakala na bababa siya sa ganitong antas. Ito ay ganap na kasalanan ko. Ginoong Foster, hindi ito kasalanan ninyo. Ginang Davis, tungkol sa ehekutibo na inyong iniulat sa paggamit ng kotse ng kumpanya para sa personal na gamit, ano ang eksaktong halaga? Nakalkula na ba ninyo? Sa loob ng 2 taon, para sa gasolina, pagbaba ng halaga, pagpapanatili, at iba pang gastos, umabot ito ng 25,000 piso. 25,000 sa loob lang ng 2 taon. Napakalaking halaga. Ito ay tahasang pagnanakaw. Dapat itong imbestigahan ng lubusan. Kaya't si Ginoong Foster ay nagdisiplina kay Stella. Pero pagkatapos ginamit ni Stella ang kanyang personal na koneksyon upang pilitin ang lahat ng aming kasosyo na wakasan ang kanilang mga kontrata. Ang operasyon ng aming kumpanya ay tuluyang huminto. Ngayon, mahigit sa 100 empleyado ay mawawalan ng trabaho. Nakakagalit iyan. Talagang walang batas. Ginamit din ni Stella ang kanyang posisyon bilang may-ari ng gusali upang subukang paalisin kami mula sa gusali ng opisina. Kaya napilitan si Ginoong Foster na sumang-ayon. Na umupa ng mas mataas kaysa sa presyo sa merkado para lang mapanatili ang takbo ng kumpanya. Lahat, naniniwala kami na may dahilan at katarungan sa mundong ito at katarungan. Ngayon, ang pagtitipon sa inyong mga miyembro ng media, inaasahan din namin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng opinyon publiko ay makakamit namin ang katarungan para sa aking mga empleyado at para sa aming kumpanya. Ginoong Foster, huwag kayong mag-alala. Iuulat namin ang katotohanan. Tutulungan namin ang inyong kumpanya na makamit ang katarungan. Hindi lang pampublikong paghingi ng tawad, kundi kabayaran para sa kumpanya at sa mga empleyado nito. Magaling. Talagang napakatalino. Magaling. Ang galing ng pagganap. Gusto mo ng katarungan, tama. Narito na ako ngayon. Ngayon, makukuha mo ang iyong katarungan. Ang yabang, nagpakita talaga siya. Ginang Vance, ang iyong lubos na kawalan ng respeto, at ang iyong malupit at mapang-ipang pag-uugali. Uulat ko ang lahat ng ito. Ilalantad ko ang iyong tunay na kulay. Sa buong mundo. Perpekto. Iyan mismo ang inaasahan ko. Ano ang ginagawa niya rito? Stella, buti, nandito ka. Pagkatapos ng lahat, magkaklase tayo noon.
Basta't aminin mo ang iyong kasalanan, humingi ng tawad sa publiko, at bayaran ng 25,000 piso sa mga gastos, maaari kong kalimutan ang nakaraan. Ang posisyon ng direktor ng operasyon, maaari pa rin sa iyo. Talagang mapagbigay si Ginoong Foster. Hindi nakapagtataka na napakamatagumpay ng kanyang kumpanya. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, binibigyan pa rin niya siya ng pagkakataon. Stella, si Ginoong Foster ay nag-aalok na sa iyo isang malaking konsesyon. Aminin mo lang na mali ka. Maaari nating pabayaan ang nangyari dati. Aminin ang aking pagkakamali. Pabayaan ito, Liam, Chloe. Dahil kayong dalawa ay walang ibang mahal kundi magpakitang gilas dito. Sige. Ngayon, hahayaan ko kayong magpakitang gilas na pinakamahusay. Mga miyembro ng media, ako ang abogado ni Ginang Stella Vance. Hayaan ninyong maging malinaw ako. Lahat ng paratang mula kay Liam Foster at Chloe Davis ay ganap na gawa-gawa. Anong sinusubukan mong gawin? Ito ang aming press conference. Gusto mo ng katarungan, di ba? Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Tungkol sa umano'y paggamit ng kotse ng kumpanya para sa personal na gamit, narito ang invoice ng pagbili ng kotse para sa Cullinan, ang sertipiko ng clearance ng buwis, at ang sertipiko ng rehistrasyon ng sasakyan. Mangyaring tingnan ng mabuti. Ang bumili na nakalista sa invoice na ito ay ang aking kliyente, si Ginang Stella Vance. Ang kotse ay talagang kanya? Paano naman ang pagmamaneho ng sarili niyang kotse ay ituring na paggamit ng kotse ng kumpanya para sa personal na gamit? Ito ay talagang katawa-tawa. Narito ang mga dokumento ng sasakyang ito sa nakaraang 2 taon, mga patakaran sa seguro, mga talaan ng pagpapanatili, at mga invoice ng pagkukumpuni at gastos sa gasolina. Gusto kong tanungin ang lahat ng naririto tungkol kay Ginoong Foster at sa kumpanya na nagpapalibre sa luxury car ng kliyente ko sa loob ng 2 taon. Sino ba talaga ang nagsasamantala kanino? Ito ay hindi paggamit ng kotse ng kumpanya para sa personal na gamit. Ito ay paggamit ng personal na kotse para sa negosyo ng kumpanya. Ginoong Foster, ang ebidensyang ipinakita ni Ginang Vance at ng kanyang abogado ay totoo? Ito. Ako. Ginoong Foster, lahat ng sasabihin mo ngayon ay opisyal na itatala. Kaya inaasahan kong sasagot ka ng tapat. Hindi totoo iyan. Hayaan nyo kaming magpaliwanag. Mayroon akong recording dito. Lahat, pakinggan nyo. Boss, naguulat ako na si Director Vance ay ginagamit ang kotse ng kumpanya araw-araw para sunduin ang kanyang anak, na kung saan ay paggamit ng kotse ng kumpanya para sa personal na gamit. Inirerekomenda ko ang agarang pagtanggal. Stella, kahit na veteranong empleyado ka at matandang kaibigan ko, ang patakaran ay patakaran at ang paghihiwalay ng pampubliko sa pribado ay isang prinsipyo. Director Vance, ang kagawaran ng pananalapi ay nakalkula na ito. Sa nakaraang 2 taon, batay sa tantiya ng kilometrahe, kailangan mong bayaran ang gasolina, pagbaba ng halaga, at mga bayad sa toll, na may kabuuang 25,000 piso. Si Ginoong Foster ay pumirma na nagbibigay sa iyo ng 3 araw para magbayad. At kung hindi mo gagawin, ito ay ibabawas mula sa iyong bonus, sa katapusan ng taon, at mga dibidendo ng stock. Mula ngayon, kung kailangan mong gumamit ng kotse, dapat kang punan ang isang form ng aplikasyon at kumuha ng aking pag-apruba. Napakawalang hiyan yon na gumagamit ng kotse ng iba para magyabang, tapos babalik at hihingi ng kompensasyon, isang klasikong kaso ng isang palaboy na nagpapakalakas. Kinagat ang kamay na nagpakain. Hindi ba ito isang tunay na bersyon ng ang magsasaka at ang ahas? Ang interna iyon ay mapagpaimbabaw. Pakinggan mo lang ang tono niya sa recording ay nakakasuka. Hindi totoo iyan. Ina-edit nila lahat ito. Lahat ito ay peke. Oo, lahat ng ito ay peke. Talagang peke. Ang recording na ito ay dumaan sa pagpapatunay ng pambansang sistema ng pagpapatunay ng boses at ng aming ulat ng forensic na pagsusuri. Ito ang orihinal na ulat ng pagtatasa. Mga kaibigan, mula sa media, maaari nyo itong patunayan anumang oras. Tapos na? Talagang tapos na ito. Tungkol sa ari-arian na binanggit ni Ginoong Foster. Tumahimik ka. Stella, pigilan mo siya. Teka, Stella, magkaibigan tayo. Pwede ba nating ayusin ito ng pribado? Sige na. Ikaw ang may gusto ng press conference na ito, di ba? Bakit biglang nagbago? Gusto mo na ngayong mag-ayos ng pribado? Stella, sisiraan mo talaga ako, ha? Ikaw ang unang lumampas. Ituloy mo. Ito mismo ang titulo ng ari-arian ng gusali ng opisina ng kumpanya. Ang may-ari ay ang ating Ginang Vance. Ito ang kasunduan sa pag-upa na nilagdaan ng magkabilang panig. Malinaw na nakasaad dito na ang taunang upa ay 100,000 at 60,000 piso. Ngunit ang mga katulad na gusali sa lugar na ito
ay umuupa ng hindi bababa sa 600,000 piso bawat taon. Sa nakaraang 2 taon, sa upa pa lamang ng opisina, si Ginang Vance ay nakaipon ng mahigit 800,000 piso para sa kumpanya. Sa kalahati ng presyo. Hindi yan kasosyo sa negosyo. Para siyang nanay nila. Walang utang na loob si Foster. Ginagamit ang kanyang sasakyan, kumukuha ng kanyang opisina, at sa huli ay gusto siyang palayasin. Grabe ang kasakiman niya. Mamamatay siya sa kakamkam. Sa loob ng 2 taon, sinagot ko pa ang sahod ng kumpanya, mahigit 100,000 piso. Akala ko'y dahil sa pagkakaibigan, suporta sa matalik na kaklase. Pero hindi ko inakala na sa kanyang paningin, ito'y inaasahan lamang na suporta. Tama na, Stella. Wala ka nang sasabihin. Bakit? Bakit hindi ako magsasalita? Natatakot ka, di ba? Ginoong Foster, alam mong mali ka, pero nag-post ka ng mga video at nagdaos ng press conference. Sinasamantala mo ba ang simpatiya ng publiko? Hindi iyon. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Tiyak na aalamin natin ang totoo. Aalamin natin ang totoo. Umalis na tayo. Tama. Ginoong Foster. Hindi pa tayo pumapasok at nagmamadali ka ng umalis? Ginoong Santiago, anong ginagawa ninyo lahat dito? Mga kaibigan mula sa media, ako ang dating kasosyo ni Liam, Roberto Santiago. Pinutol ko lahat ng ugnayan kay Liam dahil sa isang dahilan, at isang dahilan lang, si Liam mismo. Siya ay isang taong napakasama ang ugali. Walang utang na loob, wala itong kinalaman kay Ginang Vance. Lahat, sa mundo ng negosyo, ang pagkatao ay mas mahalaga kaysa kita. Ang isang tulad niya, na nilagyan pa ng kutsilyo ang dating kaibigan na tumulong sa kanya. Sino sa matinong pag-iisip ang gagawing negosyo sa kanya? Tama iyan. Ako ang presidente ng commercial bank. Pagsisimula ng standard na proseso ng pangongolekta ay normal na kasanayan sa negosyo. Wala itong kinalaman kay Ginang Vance. At laging bukas kami para sa inyong mga mamamahayag upang suriin ang kanyang mga talaan ng utang. Presidente Reyes. Liam, akala mo ba talaga na nakuha mo ang mga deal na iyon mag-isa ka lang? Kung hindi dahil sa mga koneksyon ni Stella, mga taong tulad namin hindi ka bibigyan ng oras. Imposible iyan. Kung hindi dahil sa akin, si Stella magiging isa pa rin siyang may bahay. Bakit ninyo siya pinagkakatiwalaan bulag-bulagan? Kung hindi dahil kay Stella, ikaw, Liam, magiging isa ka pa ring empleyadong 9 hanggang 5 na kumikita ng $600 kada buwan. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang tumayo rito? Isang may bahay? Itanong mo sa lahat dito? Nagmamaneho ng isang kulinan at nagmamay-ari ng isang buong palapag ng ari-arian? Sino ang ayaw maging isang may bahay na tulad niyan? Kalimutan ang buong palapag. Kahit kalahating palapag ay magpapakain sa akin mula sa upa at hindi na kailangan pang kumilos. Kaya iyan ang totoong nangyari. Si Liam ang gumawa ng kwento at minanipula ang opinyon ng publiko. Tayo ay dapat siguraduhin na ang katotohanan ay lumabas. Eksakto. Ang internet ay hindi nasa itaas ng batas. Kailangan niyang harapin ang kanyang ginawa. Lahat, makatitiyak kayo. Si Ginang Vance ay nagdemanda na kay Liam. At lahat ng nangyari dito ngayon ay magiging ebidensya rin na hindi maitatanggi ni Liam. Ikaw. Stella, sigurado ka bang kayang dalhin ito hanggang dito? Matatanda na tayong magkaibigan. Anong matatandang magkaibigan? Naniniwala ako na si Ginang Vance ay hinding-hindi gugustuhin ang isang walang hiyang matandang kaibigan na tulad mo. Ginang Vance, huli ba ako? Hindi naman. Tamang-tama ang oras. Bakit mo siya tinawagan dito? Tapos na ang 3 araw para pirmahan ang kontrata, syempre. Hindi. Akin ang kumpanyang ito. Akin ito. Ikaw. Ipaparentahan mo sa iba. Saan pupunta ang kumpanya ko? Sa puntong ito, sa tingin mo kaya ka pa magpatakbo ng kumpanya? Sa tingin mo ba talaga may gustong makipagtrabaho sa iyo sa hinaharap o may empleyadong mangangahas na magtrabaho para sa kumpanya mo? Inaangkin ang ari-arian ng empleyado para sa sarili. Sa totoo lang, sa tingin ko walang manggahas na pumunta. Paano kung isang araw gamitin ang maliit kong sasakyan para sa kumpanya? Saan ako pupunta para magreklamo? May gusto silang kulinan. Yung sira-sira mong $4,000 na segunda manong sasakyan, hindi nila iyon titingnan. Ikaw. Kayo lahat. Tama na ang usapan. $700,000. Ako, si Tyler, ay handa na. Ngayon, sa harap ng lahat, ako at si Ginang Vance ay formal na pirmahan ang kasunduan sa pag-upa. Para sa iyo, hanggang sa katapusan ng araw na ito para ilipat ang lahat palabas ng kumpanya. May problema ka ba dyan? Sige, mag-report ka sa kagawaran ng pulisya. Hindi makakatulong ang pag-report sa kagawaran ng pulisya. 3 araw ang nakalipas. Ang bagay na ito ay na-file na sa kanila. Stella, nakikiusap ako sa iyo. Kung mawala sa akin ang kumpanyang ito, wala na akong matitira. Nakikiusap ako na patawarin mo ako. Mali ako noon. Mali ako. Kung patawarin mo ako, patawarin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Huli na. Hindi pa huli.
Kung patawarin mo ako, hindi pa huli ang lahat. Papayagan kitang bumalik bilang vice-presidente. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Sinabi ko na dati, nakagat na ako ng aso, pero hindi ko hahayaang kagatin ako ng pangalawang beses. Malapit nang magpasiya ang korte. Hintayin mo na lang ang kumpanya mo na magsara ng tuluyan. Hindi. Hindi ko maaaring hayaang ang kumpanya na pinaghirapan ko ay masira. Tama. Siya iyon. Siya ang nag-report sa iyo at ginamit ang opinyon ng publiko para pilitin kang yumuko. Iyon din ang ideya niya. Wala akong kinalaman dyan. Stella, pakiusap. Kailangan mong maniwala sa akin. Lubos akong niloko niya. Ginoong Foster, paano mo nagawa ito? Mali ba ako? Ang kotse ay sa kanya. Maaari niya itong i-drive kahit paano niya gusto. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na punahin siya? Ikaw. Ang lalaking ito ay kasuklam-suklam. Isinasakripisyo ang isang babae sa kritikal na sandali. Kung hindi dahil sa iyong pagsang-ayon at pagpapalampas, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng gulo sa kumpanya. Lahat kayo, tumahimik. Makinig ka. Siya ang nanloko sa akin. Liam, ikaw, wala kang hiya. Ikaw ang nagsabi sa akin na suriin kung sino ang hindi sumusunod sa mga patakaran. Pinuri mo pa ako. At ngayon ano? Isinasalo mo lahat ng sisi sa akin? Stella, teka, matagal na tayong magkaibigan. Bigyan mo ako ng palugit. Sisibakin ko siya agad. Okay? Liam, hindi ko inakala na mawawala ang huling bahagi ng iyong integridad. Nasusuka ako sa iyo. Paano ako naging bulag noon? Hindi. Hindi iyon ang nangyari. Chloe, nakikita mo na ngayon. Ito ang lalaking pinaghirapan mo. Ang gusto mong sundan, ang mentor na gusto mong patunayan ang iyong sarili. Mga miyembro ng media, naniniwala ako na ang katotohanan ng bagay na ito at kung sino ang tama at mali ay malinaw na sa lahat ngayon. Sana ay iulat ninyo ang mga katotohanan at linisin ang aking pangalan. Tungkol sa mga susunod na bagay, iiwan ko sila ng buo sa aking abogado. Huwag kang mag-alala, Ginang Vance. Kami sa media ay tiyak na mag-uulat ng katotohanan upang ang masasama ay makuha ang nararapat sa kanila. Mga Ginoo, Presidente Reyes, salamat sa pagpunta rito. Tara na. Siyempre. Stella, pakiusap. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Ginoong Foster, 3:00 ng hapon, nandoon ako upang kunin ang ari-arian. Kung wala ka pa doon sa oras na iyon, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Imposible. Hindi ko kayang mawala ang kumpanyang ito. Tama pala si Stella sa lahat. Mali ang landas na tinatahak ko. Mga walang laman na pangako lang ang pinapakain mo sa akin. Hindi dapat ako naging sobrang mayabang. Hindi ko dapat ginawa yon. Sinasisi mo ako? Kung hindi dahil sa pakikialam mo, mapapasama ba ako sa gulo na ito? Oh, lahat ng yon ay dahil sa pakikialam ko. Kung hindi, paano ako naniwala sa ilang salita mo at nagsumbong kay Stella? Ang pinaka-pinagsisisihan ko ay hindi ang pakikinig kay Stella. Kaya ako napapasa sa gulo ngayon. Lahat ng ito, sarili ko ang may kasalanan ko lahat. Ano ba ang ginagawa mo? Hoy! Ibaba mo yan! Sinabi kong ibaba mo yan! Makinig ka. Wala na ang opisina at gusto mo pa rin kunin ang mga gamit ko at angkinin para sa sarili mo? Pakisuyo! Huwag mo akong kausapin ng ganyan! Ano kung gawin ko? Ang iskandalo sa press conference nasa balita na kahit saan. Nahihiya na akong sabihin sa mga tao na nagtatrabaho pa ako rito. Nakakahiya. Liam, alam mo ba kung ano ang tawag sa atin ng mga tao sa labas? Walang Utang na Loob Incorporated, kampo ng mga walang utang na loob. Tama ka. May alok na akong trabaho mula sa ibang kumpanya. Pero nang makita nila ang balita, binawi nila ang alok. Liam, ang buong karera ko, sinira mo. Tama na. Bakit pa siya kausapin? Umalis na tayo. Huwag kayong mga has umalis. Tumigil kayo! Alis na rin kami. Sinabi kong tumigil! Ano pa ba ang silbi ng manatili? Ginoong Foster. Tapos na ang oras. Tara na. Ihatid si Ginoong Foster. Huwag dumihan ang lugar. Opo, Ginoo. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Akin ang kumpanyang ito. Hindi mo to pwedeng gawin.
Mahal? Ikaw, iiwan mo rin ba ako? Liam, mag-isa ka na. Hindi. Hindi ka pwedeng umalis. Kung aalis ka, tapos na talaga ang pamilyang ito. Ang manatili sa iyo, ang tapos na. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao online tungkol sa akin ngayon? Sabi nila ako ang asawa ng isang walang utang na loob. Ngayon, kahit lumabas si Toby, walang ibang bata ang gustong makipaglaro sa kanya. Paano nangyari ito? Liam, sinabi ko sa iyo na pumunta at magmakaawa mismo kay Stella, pero ayaw mo. Tingnan mo kung nasaan tayo ngayon. Ayaw kong lumaki si Toby, na tinuturo ng mga tao sinasabing, ang tatay mo ay isang taong walang utang na loob. Toby, tara, na. Maaring. Talagang mali ako? Ilang araw pagkatapos, ang kumpanya ni Liam ay nag-anunsyo ng bangkarota at likidasyon. At ako, kasama si Ginoong Santiago, inilunsad ang aming bagong joint venture. Opisyal na ito ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang hindi kinikilalang bayani sa likod ng mga eksena. Sa halip, humaharap ako sa liwanag, kontrolado ang sarili kong kapalaran. Ano ang gusto mo? Stella, para sa alaala ng dati, bawiin mo ang demanda. Imposible. Ang mga nagkakamali ay nararapat lamang sa kanilang kapalaran. Stella, wala na akong natira. Wala na talaga. Ang bahay ko, ang kotse, lahat kinuha. Nalulunod ako sa utang. Kung patuloy kang magsasampa ng kaso, mapupunta ako sa kulungan. At ikaw, noong pinagmulta mo ako ng 25,000 piso, naisip mo ba na magiging ganito ka? Nabaliw ako. Nainggit ako sa'yo. Nainggit ako sa pera mo. Nainggit ako sa talento mo. Nainggit ako na pinapakinggan ka ng lahat sa kumpanya. Gusto kong patunayan na ako ang tunay na boss dito. Gusto kitang ilagay sa iyong lugar. Kaya, sinadya mong hikayatin at manipulahin si Chloe. Dahil naisip ko, kamukha niya ako noong bata pa ako. Ambisyoso. Ambisyon. Na walang kakayahan o prinsipyong susuporta dito. Iyan ay kasakiman lamang. Stella, ako, Stella. Alam kong mali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Palayain mo ako. Kahit na, kailangan kong magtrabaho para sa'yo, para mabayaran ng utang. Gagawin ko iyon. Makita ang dati kong kaibigang nakaluhod, ang aking dating pinagkakatiwalaang kasosyo. Wala akong naramdamang kasiyahan. Tanging malalim, walang hanggang kalungkutan. Kay dali palang masira ng pagkatao ng tao. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap? Liam, hindi ko kailangan ng ibang empleyado. At hindi ako santo. Stella, Ang paglilitis ay bukas, sa hukuman. Ano man ang mangyari sa iyo at kay Chloe, kayo ang may kasalanan niyan. Ihatid mo siya palabas. Ginoo, dito po. Stella, kailangan mo ba talagang sirain ako para masiyahan ka? Hindi! Hindi! Stella, hindi mo to magagawa sa akin. Hindi ba tayo ang matalik na magkaibigan? Stella! Stella! Ginang Vance. Ginang Vance. Mali ako dati. Naging naive ako. Na-manipulate lang ako ni Liam. Itinuro ko sa iyo ang daan para makaalis. Pero akala mo nangangaral lang ako. Ako, Tama, pero ang dinadaanan mo ay dead end. Hayaan mong bigyan kita ng payo. Umalis ka sa kumpanyang ito. Maging junior employee ka na lang. Matuto ng totoong kasanayan. Sa wakas, bata ka pa. Hindi pa huli para bumawi. pinaghirapan ko ang posisyon ko. At gusto mo akong bumalik sa pagiging nobody? Nasabi ko na ang sasabihin ko. Ang susunod mong gagawin, nasa sayo na. Pwede ka nang umalis. Pasensya na, Ginang Vance. Dapat nakinig ako sa'yo. Huli na para doon. Stella, bata pa ako. Pakiusap, wag mong sirain ang buhay ko. Kung makulong ako dahil sa paninirang puri, magkakaroon ako ng criminal record. Paano ako makakahanap ng trabaho? Sa tingin mo ikaw lang ang nahirapan. Ako. Nawalan ka lang ng trabaho at nagka-criminal record, pero ako, muntik nang mawala ang dignidad ko. Ang aral na ito ay hindi kayang bilhin ng 25,000 piso. Gusto kong tandaan mo iyon. Ginang Vance. Sa wakas, si Chloe at Liam talagang nakuha nila ang nararapat sa kanila.
Para sa akin naman. Hindi na ako katulad ng dati, nahuhumaling sa trabaho. Sa halip, sinusubukan kong maglaan ng maraming oras upang makasama ang aking anak at lumago ng sama-sama. Isa pang kagat ng puti. Masarap din ang lilang ito. Kumusta? Ikaw pala. Ginang Vance? Ginang Vance. Kailangan ko nang umalis. Nanay, parang umiiyak ang babaeng yon. Narinig ko na ang waitress na iyon. Dati ay supervisor sa isang malaking kumpanya. Teka lang, siya mismo ang may kasalanan. Alam mo dati, yung buong online scandal tungkol sa paggamit ng personal na sasakyan para sa negosyo ng kumpanya, hindi mo alam? Siya lahat iyon. Oo, tama nga. Nararapat lang sa kanya. Chloe, may isang babae kanina at hiniling na ibigay ito sa iyo. Sinabi niya, kung gusto mo, handang bigyan kanya ng isa pang pagkakataon. Mag-alok sa iyo ng trabaho sa kanyang kumpanya. Ginang Vance. Nanay, tingnan mo si Ginoong yon. Mukha siyang kawawa. Liam, Nanay, anong nangyari sa Ginoong iyon? si Ginoong iyon. Naligaw. Makauwi pa kaya siya? Malamang hindi na. Ang kabutihan ay isang pagpipilian. Hindi isang obligasyon. Lalo na para sa mga hindi pinahahalagahan ang kabutihan. Kung hindi ako nakalaban, siguro ngayon, ang naghahalukay ng basura sa ilalim ng overpass ay ako. Nora, kailangan mong tandaan ito. Ang manibela ay dapat laging nasa iyong sariling mga kamay.